Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tom's Animex Recap. Ang buhay ng pangunahing karakter ng lalaki ay lubhang kapuspalad. Kahit anong gawin niya, walang maayos. Balak niyang tapusin ang sarili niyang buhay. Kahit na plano niyang magbigti para magpakamatay, hindi niya ito maisakatuparan. Laging nakakapit sa kanya ang kamalasan. Iniisip niya na kung patuloy siyang mamuhay ng ganito, mawawalan na talaga ito ng kahulugan. Isang araw, nakita ni Sasaki ang isang sulat sa kanyang silid. Pagkatapos, pumunta siya sa ospital para sa isang health check-up. Gaya ng inaasahan, ang kanyang kinabukasan ay mukhang lubhang madilim. Sinuri siya ng doktor at napagpasyahan na 2 taon na lamang ang natitira upang mabuhay. Noong tag-araw na iyon, natanggap ni Sasaki ang balita na malapit na siyang mamatay. Dahil nabahira ng kadiliman ang kanyang buhay, naisip niyang hindi magiging problema ang pagtitiis pa ng 2 taon. Patuloy na namumuhay si Sasaki tulad ng dati. Inihagis pa rin niya ang kanyang sarili sa mga laro sa pagsusugal. Nang malapit na siyang umalis sa kasino, hinahanap siya ng mga pinagkakautangan. Gusto ng grupong iyon ng mga tao na lumabas siya para mas malinaw na pag-usapan ang mga bagay-bagay. Sa kanyang pag-alis, ang lugar kung saan siya naglalaro ay tumama sa isang malaking jackpot. Agad na tumawag ang mga nagpapautang para ipaalam sa kanya na nanalo siya ng malaking halaga. Gayunpaman, tumakas si Sasaki bago pa nila siya mahuli. Pagkaraan ng ilang sandali, matagumpay siyang nakatakas sa kanila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaon siya sa utang. Papasok na sana siya sa upper class. Kaunting pera lang ang hiniram niya, pero naging ganito ang sitwasyon. Sa ganoong pagtaas ng interes, paano siya makakabayad? Biglang napagtanto ni Sasaki na marahil ay hindi na niya kailangang bayaran ang utang. Sa bagay, 2 taon na lang ang natitira para mabuhay siya. Napagpasyahan niya na kung ganoon ang kaso, maaari rin siyang humiram hanggat maaari. Gayunpaman, sa kalaunan ay natagpuan siya ng mga pinagkakautangan. Pero dahil sa sobrang pagod, isa sa kanila ang nahimatay. Sinamantala ang pagkakataong iyon, muling tumakas si Sasaki. Hindi maintindihan ni Sasaki kung bakit laging may kabiguan ang kanyang buhay. Nang malapit na siyang mahuli ng mga pinagkakautangan, dali-dali siyang umakyat sa hagdan upang magtago. Gayunpaman, nadulas siya at nahulog sa ilog. Mabangis na umaagos ang tubig kaya hindi na siya makalangoy. Muli niyang naramdaman na wala nang saysay ang lahat sa kanyang buhay. Habang siya ay lumulubog, naisip pa niya na, kung mamatay siya ng ganito, maaari ba siyang muling magkatawang tao sa ibang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, ngumiti ang swerte sa kanya, naligtas si Sasaki. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, malinaw niyang napagtanto na hindi siya muling nagkatawang tao. Ang taong nagligtas sa kanya ay isang binata na nagngangalang Takaaki, at ang babaeng kasama niya ay si Hana. Nangisda ang kanilang grupo nang makarinig sila ng malakas na ingay. Noong una, akala nila ay malaking isda, kaya tuwang-tuwa sila, akala nila naka-jackpot na sila. Ngunit nang hatakin nila ito, natuklasan nilang siya iyon. Maingat na nilagyan siya ng life jacket ni Takaaki. Gayunpaman, walang pakialam si Sasaki tungkol doon. Balak niyang umalis agad. Sinabi ni Takaaki na mula rito, ang daan pabalik sa mainland napakalayo pa. Sa sandaling iyon, napagtanto iyon ni Sasaki. Pagtingin niya sa paligid, natuklasan niyang nasa isang lugar siya na napakalayo sa lungsod. Ang lugar na ito ay tinatawag na offshore breakwater. Ito ay itinuturing na isang paraiso para sa mga mahilig sa pangingisda. Nangako si Takaaki na pagkatapos mangisda, ibabalik niya si Sasaki sa mainland. Walang choice si Sasaki kundi manatili at maghintay. Nang marinig niya ang tungkol sa pangingisda, naisip ni Sasaki na ito ay isang libangan para sa matatandang lalaki. Pero sa mas malapit na pagmamasid, nakita niyang iba't ibang klase ng tao ang nandito, hindi lang ang mga matatanda. Naramdaman niya na ang grupong ito ay hindi pa nakakahuli ng kahit isang isda. Lihim na naisip ni Sasaki na ang paggugol ng oras sa paglalaro ng pachinko ay maaaring magkaroon ng mas magandang pagkakataon na maka-jackpot. Paglingon ni Sasaki, nakita niya si Hana. Inihagis lang niya ang kanyang pangingisda sa tubig na may napakahusay na galaw. Napagtanto din ni Hana na palihim siyang pinagmamasdan. Nakaramdam ng sobrang kahihiyan si Sasaki. Biglang inabot sa kanya ni Hana ang fishing rod. Noong mga oras na iyon, halos madaling araw na. Sinabi ni Hana na ito ang panahon na kahit ang mga baguhan ay madaling makahuli ng isda. Gayunpaman, tinanggihan ni Sasaki ang kanyang alok. Tumingin si Hana sa kanya at sinabing kung libre niya, subukan niya ito.
Sinabi niya sa kanya na tingnan ito bilang isang pagkakataong makatagpo, o isipin na lang ang kanyang sarili bilang pinastol na parang manok. Ganun pa man, umiling pa rin si Sasaki at tumanggi. Desidido si Hana na subukan siya minsan. Sinabi niya na kung minsan, ang isang pagsubok lamang ay maaaring magbago ng isang buhay. Sumagot si Sasaki na wala siyang oras upang mangisda. Nang marinig iyon, nagtanong si Hana, kung gayon, ano ang ginugugol mo sa iyong oras? Nakaramdam siya ng labis na inis sa walang pakialam at matigas na ugali ni Sasaki. Nang makita ito, nagsalita si Takaaki upang payuhan si Hana, na sinasabi na kung hindi niya ito gusto, hindi nila siya dapat pilitin. Biglang lumitaw muli ang mga nagpapautang. Walang inaasahan na matutunton nila siya sa ganoong kalayuan. Tuloy-tuloy ang sigaw nila, hinihiling na mabilis na bayaran ni Sasaki ang kanyang mga utang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanilang bangka ay biglang nagbago ng direksyon. Kilala pala ni Hana ang kapitan, at tahimik itong nakipag-usap sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya na hindi madaling makahuli ng tuna sa lugar na ito, kaya nagkusa ang kapitan na dalhin sila sa ibang lugar. Nakaramdam ng pag-aalala si Sasaki dahil lubhang mapanganib ang grupo ng pinagkakautangan. Gayunpaman, mahinaong sinabi ni Hana, sa dagat, walang kinatatakutan ang mga mangingisda. Nang marinig iyon, medyo nabahala si Sasaki at nagsimulang mag-alinlangan. Naisip niyang baka subukan niyang mangisda. Sinimulan siyang gabayan ni Takaaki. Una, ipinaliwanag niya ang tungkol sa pain. Idinisenyo daw ito para magmukhang maliit na isda para lokohin ang malalaking isda. Pagkatapos ay si Hana naman ang magturo. Sinabi niya na una, kailangan mong ilagay ang iyong daliri sa linya ng pangingisda. Susunod ay ang pagbaba ng fishing rod ng maayos. Tinuruan si Sasaki na pagmasdan muna ang kanyang paligid. Kailangan niyang siguraduhing walang nakatayo sa likuran niya. Kapag ligtas na, maaari na niyang simulan ang paghagis ng pamalo. Kapag naghahagis, kailangan niyang bitawan ang daliring humahawak sa pangingisda. Ang pamamaraan na ito ay tinatawag na cast. Matapos mahawakan ng pain ng tubig, kinailangan ni Sasaki na i-reel ang pamalo sa kanyang sarili at simulan ang pagpihit ng reel ng pantay-pantay. Sa puntong ito, gagalaw ang pain na parang isang tunay na isda na lumalangoy pabalik. Sinabi ni Takaaki kay Sasaki na subukang muli na sundin ang mga hakbang na iyon ng eksakto. Sinimulan din itong gawin ni Sasaki. Maingat niyang sinundan ang paraan na itinuro sa kanya ni Hana. Dahil first time niya, nabigo siya agad. Gayunpaman, hindi nasiraan ng loob si Sasaki. Muli niyang sinubukan muli, at sa pagkakataong ito, ganap na nagtagumpay siya. Ganap na nagulat si Takaaki nang makita siyang nagtagumpay sa kanyang pangalawang pagsubok lamang. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Takaaki ang pagbibigay sa kanya ng karagdagang patnubay. Sa susunod na pagsubok, ang pain ni Sasaki ay lumipad ng mas malayo. Kaya't ipinagpatuloy ng buong grupo ang proseso ng pangingisda sa isang nasasabik na kapaligiran. Maya-maya, unti-unting lumiwanag ang langit. Biglang nagtanong si Sasaki kung talagang nakakatuwa ang pangingisda ng ganito. Ngumiti si Takaaki at sumagot na kung ito ay casting at reeling lang, ito ay talagang boring, maliban kung siya ay isang tunay na mahilig sa pangingisda. Tumango si Sasaki, inamin na hindi siya isang profesional na angler. Ipinaliwanag ni Takaaki na ang kanilang grupo ay hindi rin nangangisda upang makipagkompetensya sa sinuman. Siyempre, sa labas, may mga taong lumalahok sa profesional na palakasan sa pangingisda at kumikita mula rito. Gayunpaman, nakikita lamang ng karamihan sa mga tao dito ang pangingisda bilang isang personal na libangan. Ang pangingisda ay hindi talaga nakakatulong na makatipid sa mga gastusin sa pagkain. Sa katunayan, ang pakikipag-usap tungkol sa mga gastos, ang pangingisda ay mas mahal. Ang paghahanda ng mga kagamitan na angkop para sa bawat uri ng isda ay tumatagal ng maraming oras. Ang angler ay dapat ding isaalang-alang ang mga salik tulad ng panahon at pagtaas ng tubig. Minsan, pagkatapos lamang ng paghahagis, naputol ang linya ng pangingisda, na maaaring maging lubhang nakapanghihina ng loob. Umuulan man o maaraw, kailangan pa rin itong tanggapin at ipagpatuloy ng mga mahilig sa pangingisda. Gayunpaman, sa kabila ng pag-alam sa mga paghihirap, ang buong grupo ay matigas ang ulo na nagpapatuloy sa pangingisda. Sandaling nag-isip si Sasaki, pagkatapos ay napagtanto na hindi niya naiintindihan kung bakit ang lahat ay matyaga. Pagkatapos nito, ang bawat miyembro ng pangkat ay humalili sa pagbibigay ng kani-kanyang sagot. Isang tao ang nagsabi na ito ay instinct. Ang isa pa ay nagsabing ang pangingisda ay sadyang masaya. May ibang nagsabi na ang isda ay napakasarap kaya hindi mapaglabanan.
Sa wakas, ang grupo ay hindi makabuo ng isang pinag-isang dahilan para sa kanilang ginagawa. Tumango si Sasaki, inamin na wala talagang nakakakumbinsi na sagot. Biglang, bahagyang nanginig ang pangingisda ni Sasaki. Isang isda ang nakagat ng pain. Siya ay labis na nalilito, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Mabilis na nakilala ni Hana na ito ay isang alumahan. Laking gulat ng buong grupo at pinuri si Sasaki. Hindi nila inaasahan na makakahuli siya ng isda sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagsisimula. Ngumiti si Hana at pinayuhan siyang iuwi ang isda. Ang bawat isa sa grupo ay nagsimulang magpakita ng mapagkompetensyang espiritu at determinadong hindi matalo sa isang bagong dating na tulad ni Sasaki. Lumingon ulit si Takaaki para tanungin si Sasaki. Ngayon, nakakatuwang ba ang pangingisda? Nag-alinlangan si Sasaki, hindi pa rin nangangahas na magbigay ng malinaw na sagot. Tumawa ng malakas si Takaaki at sinabing hindi rin siya susuko sa kanya. Pareho silang nagpatuloy sa pagcast ng kanilang mga linya. Hinatak muli ng malakas ang pamingwit ni Sasaki. Ipinaliwanag ni Hana na ang isda ay mga buhay na nilalang, at kaya ayaw nilang kainin. Bulong ni Sasaki bilang pagsang-ayon, iyon ay ganap na totoo. Muli niyang binitawan ang kanyang linya. Habang naghihintay, biglang napaisip si Sasaki. Napagtanto niya na ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay matagal nang mabuhay, ngunit, siya mismo ay abala sa pagtakas sa buhay. Habang umiikot sa pila, biglang may isa pang isda na kumagat sa pain. Mabilis na ginabayan ng lahat sa paligid si Sasaki kung ano ang susunod na gagawin. Nang iangat ni Sasaki ang kanyang pamingwit, isang malaking isda ang tumalon mula sa tubig. Ito ay isang bass ng dagat. Bulalas ni Sasaki, inamin na ang isda na ito ay humila ng mas malakas kaysa sa dati. Agad namang tumakbo sina Hana at Takaaki para ipagpatuloy ang paggabay sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagpupumiglas, nakalaya ang malaking isda mula sa pang-akit ni Sasaki. Bumuntong hininga si Hana at inamin na napakaswerte niya. Biglang lumapit ang isang paaralan ng mga isda sa lugar kung saan sila nangangisda. Nakita ito ni Takaaki bilang isang pambihirang pagkakataon at sinabihan niya ang lahat na magpatuloy sa pangingisda, at magpapaliwanag siya mamaya. Mabilis na ipinagpatuloy ng buong grupo ang kanilang pangingisda. Tuwang-tuwa ang lahat dahil marami silang nahuli na isda. Pagkaraan ng ilang oras na pangingisda, bumalik si Sasaki at ang grupo sa pampang. Sa pagbabalik, ipinaliwanag ni Takaaki na ang kamakailang kababalaghan ay sanhi ng maliliit na isda na hinahabol malapit sa ibabaw ng mas malalaking isda. Ang malalaking isda na lumitaw sa pagkakataong ito ay bass ng dagat. Bagamat walang nahuli si Sasaki sa hitsura ng paaralan, inamin niya na talagang malaki ang sea bass na muntik niyang mahuli, mas malaki pa sa nahuli ni Hana. Nagsimulang magtalo ang dalawa kung aling isda ang mas malaki. Nang makadaong ang bangka, mabilis na sinimulan ng grupo ang kanilang part-time na trabaho sa Every Mart Convenience Store. Gaya ng ipinangako, iniuwi ni Takaaki si Sasaki. Iminungkahi niya na lutuin ni Sasaki ang mackerel na nahuli niya para may makakain. Gayunpaman, inamin ni Sasaki na wala siyang ideya kung paano magluto ng isda. Nang dumating ang dalawa, natigilan sila nang matuklasan na nawasak ang bahay ni Sasaki. Kinuha ni Takaaki ang isang paunawa at binasa ito, nalaman na ang lugar na ito ay na-clear para sa pagpaplano ng lungsod. Lahat ng mga gamit ni Sasaki ay inilipat na. Sinabi ni Takaaki na ang eksena ay parang isang bagay mula sa isang pelikula. Paglingon niya kay Sasaki, nakita niyang nakatulala si Sasaki na tila walang buhay. Hindi maintindihan ni Sasaki kung bakit hindi siya nakatanggap ng anumang paunang abiso. Bigla niyang naalala na may dumating na naghahanap sa kanya noon, ngunit dahil akala niya ay mga debt collector sila, iniwasan niya ang mga ito at hindi na sumagot. Napabuntong hininga si Sasaki, iniisip na wala na siyang magagawa ngayon. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan upang pansamantalang manatili, at aalamin ang lahat sa ibang pagkakataon. Bumulong si Sasaki, na umamin, ito ang buhay, tulad ng sa mga pelikula. Nang bumalik sila sa tindahan ng Every Mart, mabilis na inihanda ni Takaaki ang mackerel na nahuli ni Sasaki. Pagkatapos noon, masarap silang dalawa na kumakain. Walang ideya si Hana kung ano ang nangyari kay Sasaki. Sa labas, nagsimulang umulan ng malakas. Sa sandaling ito, wala nang mapupuntahan si Sasaki. Balak niyang mag-overnight sa isang internet cafe, ngunit nang tingnan niya ang kanyang wallet, nakita niyang wala na kahit isang barya. May dumaan na pusa na ikinagulat niya. Inabot niya ito para alagaan, ngunit agad na tumanggi ang pusa at lumayo. Sa sandaling iyon, lumitaw si Takaaki. Akala niya ang kaibigan na binanggit ni Sasaki ay ang pusang iyon.
Tinanggihan ni Sasaki ang ideya, sinabing wala itong kinalaman kay Takaaki. Gayunpaman, alam na alam ni Takaaki na nagsisinungaling si Sasaki. Malumanay niyang pinayuhan si Sasaki na sundan siya sandali. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumang-ayon si Sasaki. Sabay na bumalik ang dalawa sa bahay ni Takaaki. Sa loob ng kanyang silid ay ang lahat ng uri ng kagamitan sa pangingisda na pumupuno sa espasyo. Inalok ni Takaaki si Sasaki ng isang baso ng mainit na gatas. Kinuha ito ni Sasaki at dahan-daang ininom. Pagkatapos ng ilang tanong, mabilis na naunawaan ni Takaaki kung bakit giniba ang bahay ni Sasaki. Siyempre, ito ay dahil hindi nabayaran ni Sasaki ang renta. Habang nagtatanong siya, sinubukan ni Sasaki na gumawa ng lahat ng uri ng mga dahilan upang itago ang katotohanan, na patuloy na sinasabi na siya ay maayos pa. Biglang iminungkahi ni Takaaki na magtrabaho si Sasaki sa kanyang lugar. Sinabi niya na ang tindahan ay kasalukuyang kulang sa kawani, kaya maaaring pumunta si Sasaki at subukang magtrabaho doon. Umiling si Sasaki at sinabing kahit tumulong siya ay walang kwenta. Sinabi niya na siya mismo, ay hindi na mabubuhay ng mas matagal. Naisip ni Takaaki na nagbibiro siya at nakasimangot, na sinasabi sa kanya na huwag nang gumawa ng mga walang lasa na biro. Pagkatapos, pinayuhan niya si Sasaki na matulog na lang muna. Kinaumagahan, magkasamang pumunta ang dalawa sa tindahan ni Takaaki. Nauna siyang pumasok at sinabihan si Sasaki na maghintay sandali sa labas. Si Sasaki ay nalilito pa rin, hindi alam kung ano ang gagawin. Pagpasok niya sa loob, napagtanto niya na ang lugar na ito ay hindi isang convenience store gaya ng naisip niya, ngunit isang tindahan na nagdadalubhasa sa mga kagamitan sa pangingisda. Sa sandaling iyon, may pumasok na customer. Ang bumati sa customer ay si Hana. Nakatayo si Sasaki na nanunood mula sa malayo at pinagmamasdan kung paano niya pinangangasiwaan ang mga benta. Siya ay labis na humanga sa kanyang katalinuhan, kahusayan, at kasalanan sa pagharap sa sitwasyon. Tinawag ng manager ng shop si Sasaki para makipag-usap. Matapos marinig ng malinaw ang tungkol sa kanyang sitwasyon, pumayag siyang kunin si Sasaki. Tinanong siya ng manager tungkol sa kanyang damdamin sa pangingisda. Matapat na sumagot si Sasaki na unang beses pa lang niyang sinubukan ang pangingisda kasama ang lahat noong isang araw. Sa kanyang isip, tahimik niyang naisip, para sa mga mangingisda lang ba ang tindahang ito? Kung sasabihin kong ayaw ko sa pangingisda, baka ma-reject agad ako. Gayunpaman, sa halip na magsinungaling, pinili niyang magsalita ng tapat. Prangkahan na inamin ni Sasaki, hindi talaga ako mahilig sa pangingisda. Upang maging matapat, sobrang kinasusuklaman ko ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pag-amin na iyon ay lalong nagpagusto sa kanya ng manager. Sinabi niya na, sa katunayan, kailangan niya ng isang taong hindi marunong mangisda, upang ang taong iyon ay manatili at manood sa tindahan habang ang ibang mga miyembro ng koponan ay nangingisda. Sa sandaling iyon, pumasok si Hana at narinig ang tungkol sa ayaw ni Sasaki sa pangingisda. Nagtataka niyang tinanong ang dahilan, at ipinaliwanag ni Sasaki na hindi niya matiis ang malansang amoy. Sa cashier counter, naabala noong mga oras na iyon, kinailangan ni Takaaki na magmadaling lumabas para tumulong dahil pumasok na si Hana. Bago bumalik sa counter, nagpahiwatig si Hana na gusto niyang yayain si Sasaki na sumama sa kanya bukas. Kinabukasan, magkasama silang dalawa sa isang amusement park. Sumama rin ang dalawa pa, sina Kozu at Ice. Si Sasaki ay mukhang nalilito dahil hindi niya naiintindihan ang layunin ng outing ngayon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang grupo sa isang espesyal na lugar sa parke, isang artificial na lawa ng pangingisda. Narinig ni Kozu na sinabi ni Sasaki na hindi siya mahilig sa pangingisda, kaya ipinaliwanag niya, ang lugar na ito ay isang swimming pool sa tag-araw, ngunit mula sa taglagas, ito ay ginagawang isang lugar ng pangingisda. Masayang inanyayahan ni Ice si Sasaki, kung gayon sa susunod na tag-araw, dapat kang pumunta dito upang lumangoy sa amin. Hindi gaanong sinabi ni Hana, ngunit malinaw na ipinahayag, ngayon, gusto kong magkaroon ng isang paligsahan sa pangingisda kasama ka. Noong nakaraang pagkakataon, ang base fish ay hindi napagpasyahan, ngayon kailangan nating ayusin ito ng isang beses at para sa lahat. Mabilis na nagsimula ang paligsahan. Si Kozu ang instructor para kay Sasaki ngayon. Hindi tulad noong nakaraan, sa pagkakataong ito ang grupo ay gumamit ng bamboo rods at tunay na pain. Nagbigay si Kozu ng espesipikong mga tagubilin. Una, kailangan mong ihanda ang pain para ito ay akmang-akma sa hook. Dito, nahuli ni Takaaki ang pangalawang isda. Patuloy na tinuruan ni Kozu ang lahat kung paano ayusin ang float ayon sa layer ng tubig.
Ipinaliwanag niya iyon depende sa araw at oras. Lalangoy ang mga isda sa iba't ibang lalim. Kung ang pain ay nasa tamang level ng tubig kung nasaan ang isda, tataas ang pagkakataong makahuli ng isda. Matapos tapusin ang mga pagsasaayos, ihahagis ng angler ang pain sa tubig. Susunod, kailangan lang nilang hayaan ang kasalukuyang magdala ng pain at maghintay ng kagat. Paminsan-minsan, kailangan ding suriin ng mangingisda kung naroon pa ang pain. Natapos na ni Kozo ang kanyang gawain sa pagtuturo. Gaya ng inaasahan, maraming tao ang pumunta sa lugar na ito para mangisda. Samantala, si Sasaki ay hindi pa rin nakakahuli ng isang isda. Nakita niya ang mga isda na tumatalon sa ibabaw ng tubig, kaya inayos niya ang kanyang float. Gayunpaman, ang resulta ay patuloy siyang nabigo. Nang maamoy niya ang pain, nakita niyang nakakatakot ang amoy. Gayunpaman, patuloy pa rin si Sasaki sa pangingisda. Sa pagkakataong ito, kinagat ng isda ang kanyang pain. Buong lakas niyang hinila ang pamalo. Isang medyo malaking isda ang nahuli sa kanyang linya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay naputol ang kawit, kaya't muli siyang nabigo. Inamin ni Hana na ang isda ngayon ay medyo malaki, at nahulaan na ito ay maaaring Neria salmon. Iniisip ni Sasaki kung posible bang mahuli ang gayong malalaking isda sa pamamagitan lamang ng isang baras na kawayan. Gaya ng inaasahan, napilitan siyang lumipat sa ibang pamalo. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na hindi nababagay sa kanya ang pangingisda. Sabi ni Hana, kung magiging maayos ang lahat simula pa lang, hindi na magiging masaya. Pagkatapos nito, nagpa siya si Sasaki na magsimulang muli. Sa pagkakataong ito, binigyan siya ni Hana ng mas masusing paggabay. Nagsimulang kumagat muli ang isda sa pain ni Sasaki. Habang hinihimas ang isda, naalala ni Sasaki ang mga salita ni Hana. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya at tuwang-tuwa siyang mahuli ang kanyang unang isda. Sa kabilang banda, nakahuli lang din si Hana ng Neria salmon. Hinihila ng isda si Hana, buti na lang at hinila siya pabalik ni Sasaki. Medyo awkward si Sasaki sa paghawak kay Hana, ngunit wala talagang pakialam si Hana dahil determinado siyang hulihin ang isda na iyon. Sumunod ay ang pagpupumilit ni Hana sa pag-ikot sa isda. Nanood si Sasaki at kailangang aminin na sanay talaga si Hana. Kahit isang baras lang ng kawayan, kaya pa rin niyang labanan ang napakalaking isda. Nais ni Hana na kunin ni Sasaki ang lambat para sa kanya at sinabihan itong mahinahong isandok ang isda. Dahil dito, nagtagumpay sila. Tuwang-tuwa si Hana at napasigaw ng malakas. Nang hapong iyon, ang mga resulta ng kompetisyon ay inihayag tulad ng sumusunod. Nakahuli si Takaaki ng 11 isda, si Ice ay nakakuha ng 8 isda, si Kozu ay nakakuha ng 6 na isda, at si Hana at Sasaki ay nakakuha ng tig-5 isda. Nakaramdam ng inis si Hana na tinali niya kay Sasaki. Nagutom ang buong grupo kaya napagdesisyonan nilang lutuin ang isda na nahuli nila. Ipinagpatuloy ni Hana ang paggabay kay Sasaki kung paano ihanda ang isda. Nakaramdam ng gulat at takot si Sasaki. Pagkatapos ng 77 na hakbang at 49 na hakbang, sa wakas ay natapos na nila ang paghahanda ng isda. Sabay-sabay na nasiyahan ang buong grupo sa masarap na inihaw na isda at inanyayahan si Sasaki na kumain din. Sinubukan din ni Sasaki ang isda, at inamin na ito ay talagang masarap. Tinanong muli ni Hana si Sasaki kung ayaw pa rin ba niya sa pangingisda. Mukhang hindi na kinasusuklaman ito ni Sasaki. Natuwa si Hana sa sagot niya. Umaasa si Takaaki na si Sasaki ay patuloy na umunlad tulad nito. Habang naghahanda ang grupo para bumalik, biglang nakasalubong ni Sasaki ang isang matandang kakilala. Nakaramdam siya ng awkward. Nagsinungaling si Sasaki na sumakit ang tiyan niya at umalis. Pagkatapos nun, tumakbo na siya palayo. Tumakbo siya pababa sa malapit na istasyon ng tren at sumakay ng tren. Naisip niya na ang pagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store ay maaaring hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Samantala, hinihintay ng grupo ni Takaaki ang pagbabalik ni Sasaki. Hindi nila naiintindihan kung saan pupunta si Sasaki, dahil wala na siyang bahay na babalikan. Nakahanap si Sasaki ng 24-hour internet cafe. Pagkatapos nun, umupa siya ng kwarto para mag-overnight. Inamin niya na ang lugar na ito pa rin ang pinakamagandang lugar para magpalipas ng gabi. Nilabas niya ang phone niya, nakita niyang mas natambak pa ang utang niya. Hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Sa pagbabalik tanaw sa nakaraan, inihayag ang mga resulta ng kunwaring pagsusulit sa unibersidad. Medyo maganda ang ginawa ni Sasaki. Sa paaralan, nakita niya na ang iba ay walang pakialam. Kahit na pumasok siya sa isang prep school, ang seryosong pag-aaral ay tila hindi masyadong makabuluhan sa kanya.
Sa oras na iyon, nagsimulang makisali si Sasaki sa merkado ng Forex. Pumasok siya sa mundo ng internasyonal na kalakalan ng pera. Sa halip na mag-aral ng mabuti para makakuha ng trabaho, nakita niya ang paggawa ng pera sa pamamagitan ng Forex bilang isang mas magandang opsyon. Dalawang kaklase ang dumating upang hanapin si Sasaki at gustong matuto kung paano mag-trade ng Forex. Masaya si Sasaki na tumulong dahil kumpiyansa siyang matagal na siyang nakikipagkalakalan. Ngunit ang mga bagay ay hindi naging maayos. Patuloy siyang nakatanggap ng mga ulat ng mga pagkalugi. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na tiyak na may pagkakataong makabawi. Si Sasaki ay bumaling sa mga loan shark upang humiram ng pera, na naniniwala pa rin na kung siya ay nanalo lamang ng isang kalakalan, mababayaran niya ang lahat ng kanyang mga utang. Ngunit ang buhay ay hindi kailanman napupunta sa paraang inaasahan mo. Sa huli, tuluyang nabigo muli si Sasaki. Natuklasan ng kanyang mga kaklase kung gaano kasama ang nangyari at nagulat sila. Patuloy na tumakas si Sasaki, at mula noon, naging madilim at puno ng hirap ang kanyang buhay. Dumating din sa kanya ang sakit. Kinabukasan, sinabi ni Takaaki kay Hana na hindi pa rin umuuwi si Sasaki. Sinusundan ng pusa si Takaaki noon. Hindi niya akalain na tatalikuran ni Sasaki ang kanyang part-time na trabaho. Sinabi ni Hana na hindi na kailangang mag-alala masyado, dahil kapag nagutom siya, tiyak na babalik si Sasaki. Naisip din ni Takaaki, dahil si Sasaki ay katulad ng pusa. Biglang gusto ng manager na mangisda ng mga guhit na dogfish shark. Ang gantimpala sa paghuli ng pating na iyon ay 1,000,000 yen. Pagdating nila, maraming mga mangingisda ang naruroon, lahat ay nagbabadya ng matinding pagpatay. Iniisip ng manager na kapag nanalo siya ng 1,000,000 yen, bibili siya ng sarili niyang bangka. Naisipan ni Takaaki na bumili ng sasakyang pangingisda na kompleto sa gamit. Sinabi ng lahat na nandoon na hindi madali ang paghuli ng may guhit na pating ng dogfish. Pagkatapos ay sinimulan ng grupo ang proseso ng pangingisda. Ito ang unang pagkakataon ni Hana na sumubok na manghuli ng pating. Nagkwentuhan ang grupo at naghintay ng makakagat ang isda. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang gumalaw ang pamingwit ni Takaaki. Hindi napansin ng grupo na si Sasaki ay nangingisda sa tabi nila. Nang umikot si Takaaki sa kanyang linya, nabuhol ito sa linya ng pangingisda ni Sasaki. Tulad ng nangyari, dahil sa 1,000,000 yen na reward, pumunta rin dito si Sasaki. Hindi maintindihan ni Takaaki kung bakit nawala si Sasaki nang walang sabi-sabi. Matagumpay niyang naalis ang pagkakabuhol ng mga linya ng pangingisda. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng grupo ang proseso ng pangingisda. Ang fishing rod at line ni Sasaki ay mga tool na binili niya sa isang kalapit na tindahan ng mga gamit sa bahay. Naisip ni Takaaki na ang paggamit ng pekeng pain ay magpapahirap sa paghuli ng pating, dahil ang pangingisda ng pating ay nangangailangan ng wastong kagamitan. Tinulungan din ni Takaaki si Sasaki na ihanda muli ang kanyang pain. Ang perang ginamit ni Sasaki sa pagbili ng fishing rod ay galing sa paglalaro. Alam na ni Takaaki ang tungkol sa mga utang ni Sasaki, dahil sinabi sa kanya ng dalawang kaibigan sa parking lot noong isang araw. Sinabi lang ni Sasaki na baon siya sa utang. Kinagat ng isda ang linya ni Sasaki. Gayunpaman, nalilito pa rin si Sasaki kung ano ang susunod na gagawin. Ipinagpatuloy ni Takaaki ang paggabay kay Sasaki kung paano mangisda. Sinubukan ni Sasaki ang kanyang makakaya na mag-reel sa linya. Dumating din ang grupo ng mga loan shark ni Sasaki sa lugar ng pangingisda na ito. Nakita ng grupo ang lokasyon ni Sasaki. Kaagad, sinimulan ng mga loan shark na ibalik ang kanilang pera. Ang lahat ay naghihintay sa resulta ni Sasaki. Umaasa sina Hana at Takaaki na mananatiling kalmado si Sasaki. Naramdaman ni Sasaki na napakabigat ng isda. Sigurado si Hana na mapapagod din ang isda, kaya pinayuhan niya si Sasaki na maging matyaga. Habang iniisip ni Hana ang tungkol sa 1,000,000 yen na reward, ang mga loan shark ay naging malapit. Ibinigay ni Sasaki ang pamalo kay Takaaki at tumakbo upang maghanap ng makakatulong. Sumunod na naghahabulan sa pagitan ng may utang at ng mga loan shark. Pagkatapos noon, si Takaaki naman ang tumakas para makaiwas sa mga loan shark. Patuloy na tumakbo si Sasaki gaya ng lagi niyang ginagawa. Maya-maya, huminto ang buong grupo para maghabol ng hininga, saka nagpatuloy sa paghabol. Sinubukan ni Takaaki na makasabay. Isa-isa, hindi na makatakbo ang mga loan shark at kinailangan ng huminto. Ngunit si Sasaki ay patuloy na tumatakbo. Sa wakas, nang tuluyan na siyang malagutan ng hininga, tumigil si Sasaki. Pakiramdam niya ay pagod siya sa lahat ng utang. Naabutan ni Takaaki si Sasaki. Umakto si Sasaki na parang walang pakialam sa kanya.
Kahit na ganoon ay nakaramdam pa rin siya ng pagkabalisa. Kinilala ng lahat na si Sasaki ay hindi kapani-paniwalang nababanat. Hindi nila inaasahan na tatakbo silang dalawa palabas dito. Patuloy na nagtanong si Takaaki tungkol sa mga utang ni Sasaki, ngunit patuloy na nagsisinungaling si Sasaki. Natitiyak ni Takaaki na hanggat nagtatrabaho si Sasaki, magkakaroon siya ng oras upang bayaran ang kanyang mga utang, dahil kahit na humiram ka ng pera, kailangan mo pa ring bayaran ito. Nakaramdam ng galit si Sasaki dahil akala niya ay personal niyang bagay iyon. Inamin niya na walang nangyayaring maayos. Sa sandaling ito, tila walang kabuluhan ang lahat. Naisip niya na siguro hindi na siya dapat nag-exist sa mundong ito. Narinig ni Takaaki ang mga salitang iyon at naalala ang sarili niyang nakaraan. Iminungkahi niya kay Sasaki na magsimula silang magkasama, at tumigil sa pagtakbo palayo. Sa puntong ito, si Sasaki ay walang tahanan at walang pera. Nakita niya ang buhay bilang isang bagay na walang reset button. Nag-alok si Takaaki na sakupin ang pera para kay Sasaki, at sinabing maaaring manatili si Sasaki sa kanyang lugar. Bilang kapalit, si Sasaki ang may utang kay Takaaki. Sinabi niya na kung gagawin nila iyon, magiging okay ang mga bagay. Samantala, ang manager ay nauutol pa rin sa pamingwit. Sa gabi, malapit na silang magtagumpay, ngunit ang nahuli na isda ay hindi isang guhit na dogfish, ito ay isang malaking stingray. Umalis ang lahat pagkatapos. Naisip ni Hana na ang stingray ay maaaring gawing maraming masasarap na ulam. Sabay na umuwi sina Sasaki at Takaaki, handa nang magsimula ng bago sa susunod na araw. Nagsimulang magtrabaho ng part-time si Sasaki sa isang convenience store. Ang kanyang pangarap na baguhin ang kanyang buhay ay opisyal na naging part-time sa isang convenience store. Si Sasaki ay nagtrabaho ng husto. Bagamat wala siyang karanasan, napakahusay ng kanyang kakayahang matuto. Nagkaroon ng oras si Takaaki at ang manager para mangisda. Ang mga customer sa tindahan ay patuloy na humihiling na bumili ng mga bagay na nagbigay ng sakit sa ulo ni Sasaki. Sa totoo lang, pakiramdam niya ang lugar na ito ay hindi katulad ng anumang convenience store na nakilala niya. Pagkatapos nito, kinailangan ni Sasaki na magpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi lubos na maunawaan ni Sasaki ang lahat ng iba't ibang gamit sa pangingisda. Napakahusay ni Hana, malinaw niyang natatandaan ang mga pangalan at gamit ng bawat uri ng pang-akit. Malinaw niyang ipinaliwanag ang bawat detalye. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Sasaki ang anumang sinasabi niya, nakaramdam siya ng lubos na pagkalito at pagkabigo. Nang gabing iyon sa bahay, kinausap ni Takaaki si Sasaki. Si Sasaki ay nag-aaral ng impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng pangingisda. Binigyan ni Takaaki si Sasaki ng susi. Isa itong susi ng bahay, kaya mas madaling pumunta at umalis si Sasaki. Ang susi ay may maliit na sinker sa ibabaw nito na may malinaw na label na bigat. Ipinaliwanag ni Takaaki na ang bawat uri ng sinker ay may partikular na timbang. Kung gusto ni Sasaki na mas maunawaan, dapat niyang tanungin si Hana. Kinabukasan, hindi nang ahas si Sasaki na tanungin si Hana tungkol sa mga bagay na hindi niya naiintindihan. Biglang may dumating na customer para tanungin siya tungkol sa fishing rods at fishing lines. Hindi alam ni Sasaki kung ano ang mga iyon. Buti na lang at nagpakita si Hana at tinulungan si Sasaki. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, kinumpirma niya na maayos ang lahat. Nagpasalamat ang customer kay Hana at umalis na. Natulala si Sasaki sa kadalubhasaan ni Hana. Nagpatuloy ang trabaho hanggang sa gabi. Hindi pa rin makapaniwala si Sasaki na maaalala ni Hana ang lahat ng napakalinaw. Biglang nagbayad ang isang customer para sa kanyang binili. Nagbigay pa siya ng dagdag na sukli para bayaran. Dahil dito ay parang sasabog ang ulo ni Hana dahil sa pagkalkula. Nang makita iyon, pumasok si Sasaki para tulungan si Hana. Sa hindi inaasahan, si Hana ay hindi masyadong mahusay sa pagkalkula ng sukli. Pagkatapos, sabay na nagpahinga ang dalawa. Nagpasalamat si Hana kay Sasaki sa pagtulong sa kanya kanina. Hindi inaasahan ni Sasaki na magaling si Hana sa pangingisda ngunit hindi mahusay sa pagkalkula ng sukli. Sinabi ni Hana na hindi niya gusto ang mga komplikadong tao pagdating sa math na ganoon. Bumalik ang manager sa silid at nakakita ng kakaibang kahon. Sinubukan niyang buksan ang kahon para makita ang nasa loob. Sa loob, sa katunayan, lahat ito ay pain sa pangingisda. Nais pala ni Hana na palawakin ang negosyo para magbenta ng gamit sa pangingisda. Sinabi ng manager na maraming empleyado ang nag-iisip na huminto dahil kailangan nilang matandaan ang napakaraming bagay. Inaasahan niyang hindi basta-basta gagawin ni Hana ang mga bagay sa kanyang sarili ng ganoon. Kailangang tanggapin ni Hana at sinabing gusto na niyang matulog.
Na-curious si Sasaki tungkol sa pagtulog ni Hana. Sabi ni Hana, nandito sa loob ang kwarto niya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Sasaki na dito nakatira si Hana. Alas 5 ng umaga, nagsimulang magising si Hana, pagkatapos ay nag-freshen up siya at nagpalit ng damit para maghanda sa panibagong araw. Madaling araw, ang unang aktibidad ni Hana ay pangingisda. Pagkaraan ng ilang sandali, marami na siyang nahuli na isda. Pagkatapos, umuwi si Hana para ihanda ang kanyang mga gamit at maghanda ng almusal para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang bisikleta papunta sa paaralan. Pagdating niya sa klase, nakatulog ulit si Hana. Nang dumaan ang guro ay nagising siya. Sa panahon ng klase sa pisikal na edukasyon, siya ay napaka-energetic. Pagkatapos kumain, nakatulog ulit si Hana. Natapos ang isang araw ng kanyang pag-aaral. Sinimulan ni Hana ang kanyang part-time na trabaho. Kaya, lumipas ang isa pang araw. Pagkatapos, nalaman ni Sasaki kung paano lumipas ang araw ni Hana. Nagkwentuhan ang dalawa sa shop. Iminungkahi ni Hana na pagkatapos ng kanilang shift ay dapat silang mangisda ng magkasama, dahil naisip niya na ang teorya ay mahirap tandaan, ngunit ang pagsasanay ay makakatulong sa kanila na mas matuto. Tinapos ni Hana ang ideya at nagpatuloy sa kanyang pagpunta sa paaralan. Pagkatapos, naganap ang kanilang appointment sa pangingisda. Nagpatuloy si Hana sa pagbibigay ng kaalaman tungkol sa pangingisda kay Sasaki. Ngayon, susubukan ng dalawa ang tatlong magkakaibang uri ng pain. Ang unang uri ay lumulutang na pain sa ibabaw ng tubig. Sumunod ay ang paglubog ng pain para sa gitnang layer ng tubig, at sa wakas, ang paglubog ng pain sa ilalim ng layer ng tubig. Gusto ni Hana na simulan ni Sasaki na subukan ang bawat uri ng paisa-isa. Inamin pa rin niya na ang pangingisda ay may napakaraming impormasyon at teknikal na termino na hindi niya lubos na naiintindihan. Nagpakita rin si Hana para makita niya, na may lumulutang na pain sa ibabaw ng tubig, kailangan mo lang ihagis ang baras at iikot ang reel para hilahin ang linya. Sa sandaling iyon, ang maliliit na isda tulad ng isang kawan ng mga kalapati ay nataranta at tumakas mismo sa ibabaw ng tubig. Patuloy na gusto ni Hana na subukan ni Sasaki. Hindi niya alam kung ang isang lugar na tulad nito ay makakahuli ng anumang isda o hindi. Pagkatapos ay nagsimula siyang subukan. Inihagis lang ang pamalo at umiikot sa linya nang hindi sigurado kung may isda. Sa kabilang banda, ang katotohanan na kaya niyang ilabas ang linya ay nagparamdam sa kanya ng lubos na kasiyahan. Nakatuon si Hana sa paghahanap ng target. Inamin ni Sasaki na bagamat hindi ito pamilyar, ito ay medyo masaya. Dumating din yung manager, tapos sumama siya kay Sasaki sa pangingisda. Tinanong ni Sasaki kung bakit nakatira si Hana sa shop, akala pa niya ay anak ng manager si Hana. Ngunit tila nagpaliwanag at nilinaw ng manager ang hindi pagkakaunawaan. Ang dahilan ay ang tindahan ay pag-aari ng gusali na pag-aari ng lola ni Hana. Ang manager ay isa lamang kinuha upang magtrabaho doon. Sinamantala ni Sasaki ang pagkakataon na magtanong patungkol sa mga magulang ni Hana. Hindi gaanong alam ng manager pero alam niyang hiwalay na sila, nagpakasal muli ang nanay ni Hana ng maglaon. Nang makarating si Hana ng high school, nagpasya siyang umalis sa bahay at manatili dito. Kahit medyo parang bata, napaka-thoughtful at mature ni Hana. Hindi rin sigurado ang manager kung bakit nagustuhan ni Hana ang pangingisda. Dumidilim na ngunit hindi pa rin nahuhuli ni Sasaki ang isang isda, habang si Hana ay nakahuli ng napakalaking isda. Naisip ni Sasaki na marahil ay dahil nakatayo si Hana sa isang magandang lugar, at gusto ni Hana na patunayan iyon sa kanya, gamit ang sariling pamangwit ni Sasaki, nagpatuloy siya sa pangingisda. Humalik si Hana sa linya ng pangingisda at pagkatapos ay huminto sandali, dahil ang paggawa nito ay lilikha ng isang puwang para sa isda na makakagat ng pain. Sure enough, kakatapos lang niyang magsalita ay sumabit agad si Hana ng isda. Sobrang excited si Hana. Pagkaraan ng ilang saglit na pakikibaka sa isda, matagumpay itong naiangat ni Hana mula sa tubig. Ito ay isang napakalaking base ng dagat. Naisip ni Sasaki na marahil ay dahil hindi siya tinuruan kung paano umikot sa linya at huminto sa tamang oras. Tinukso ni Hana si Sasaki pabalik, sinabing ang pagbabalik ng pagbabago ay maaaring gumana, ngunit ang pangingisda ay tiyak na hindi. Pagkatapos, napagtanto ni Sasaki na ang tunay na dahilan kung bakit siya inimbitahan ni Hana na mangisda ay para lamang maghintay ng pagkakataong sabihin ang linyang ito. Gayunpaman, tila nakatulong din siya kay Sasaki na matuto ng kaunti tungkol sa pain sa pangingisda. Sinadya ni Sasaki na manatili at mangisda ng kaunti, ngunit sinabi ni Hana na hindi na angkop ang oras.
Sinabi rin niya kung nais ni Sasaki na matuto ng higit patungkol sa pangingisda, dapat siyang hanapin siya, tuturuan siya nito. Tinukso si Sasaki kaya tanggapin na lang niya ang kanyang kapalaran, gayunpaman, mas mature ang tingin niya sa kanyang sarili, pero sa totoo lang, mas mukha siyang pilyong bata. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang shift, dinala ng manager kay Sasaki ang kanyang sweldo. Laking gulat ni Sasaki, umaasa ang manager na patuloy na magsisikap si Sasaki. Binati ni Kozu si Sasaki sa pagtanggap ng kanyang unang buwang sweldo, at tinanong kung ano ang plano niyang gawin sa pera. Naisip ni Sasaki na maaari siyang bumili ng game console, o i-recharge ang kanyang phone card, o laruin si Pachinko sa nilalaman ng kanyang puso. Pagkatapos ay bigla niyang naalala si Takaaki, at naisip na kailangan niya ng maraming bagay na talagang mabibili. Biglang nataranta si Hana, nakalimutan kasi niyang mag-order, kaya parang nawala lahat sa kanya. Ngunit pagkatapos ay muling isinasaalang-alang ni Sasaki, paminsan-minsan ang pagpunta sa tindahan upang bumili ng mga bagay ay maayos din. Sa bagay, kakatanggap lang niya ng sweldo. Hindi alam ni Sasaki kung anong laro ang binabalak ni Hana sa kanya, pagkatapos ay hinila siya kaagad ni Kozu at Hana. Hindi naintindihan ni Sasaki ang nangyayari, at dinala siya sa isang napakalaking tindahan. Inayos ni Hana na makipagkita muli kay Kozu, habang hinawakan ni Kozu ang kamay ni Sasaki at gusto siyang sumama sa kanya. Oo naman, kumpara sa tindahan kung saan nagtatrabaho si Sasaki, ang tindahan na ito ay ganap na naiiba. Si Hana ay pumipili ng mga bagay na may labis na pananabik. Nabanggit ni Kozu na nagbenta sila ng mga ready-made fishing rig na may mga kawit at sinker dito. Patuloy na nagbahagi si Kozu ng higit pang kaalaman sa pangingisda kay Sasaki, at sinabing magkakaroon ang grupo ng fishing trip sa breakwater ngayong weekend. Inimbitahan din ni Kozu si Sasaki na sumama sa kanila. Nang marinig iyon, medyo nahiya si Sasaki, ngunit nagpa siya na bumili ng maraming gamit dahil kakatanggap lang niya ng kanyang sweldo. Sa pagkakataong ito, determinado si Sasaki na mapabilib ang mga babae, at hindi pinansin ang payo ni Takaaki. Nagtataka si Sasaki, kung ang pagkakaroon ng pera para sa mga babae ay nangangahulugan na maaari siyang humingi ng kahit ano, ngunit sinabi ng tadhana na hindi. Ang pagkakaroon ng pera para sa mga babae ay hindi nangangahulugan na maaari siyang humingi ng mga bagay sa kanyang puso. Pakiramdam ni Sasaki ay nakikipag-girlfriend siya. Nang marating niya ang seksyon ng fishing reel, nakita ni Sasaki ang isang napakagandang fishing reel. Sinabi ni Hana na isa ito sa mga pinakamahusay na modelo, na tinatawag na Exceed. Naisip ni Sasaki dahil baguhan siya, malamang na hindi niya ito bibilhin, ngunit napaka-curious niya tungkol dito. Nang bumalik siya sa bahay at lumingon, inamin ni Sasaki na napakarami niyang binili. Naisip ni Takaaki na siya ay medyo aksayado, dahil maaari niyang ipahiram si Sasaki. Binanggit niya ang utang ni Sasaki, ngunit idinagdag ni Sasaki na iyon ay dahil masigasig siyang tinulungan ni Kozu. Ipinaliwanag ni Sasaki na hindi ito dahil gusto niya ito o gusto niyang magmukhang cool. Inaasahan ni Takaaki na sa susunod na pagkakataon ay hindi na gagawin iyon muli ni Sasaki, kung hindi, pananatilihin ni Takaaki ang sweldo ni Sasaki. Nang gabing iyon, nang matutulog na, sinimulan ni Sasaki ang pagsasaliksik sa Exceed fishing reel. Oo naman, ito ang pinakahuling fishing reel para sa mga mangingisda sa buong mundo. Kinabukasan, kulang sa tulog si Sasaki sa pagpupuyat. Nagsimula ang araw ng pangingisda sa tradisyonal na float fishing. Pinili ni Takaaki na mag-cast ng basta-basta gamit ang isang bait casting reel, habang si Hana ay gumamit ng isang linya na may maraming kawit. Pagkahulog pa lang nito, maraming isda ang kumagat sa pain. Ang bentahe ng ganitong uri ng linya ay nakakahuli ito ng maraming isda ng sabay-sabay. Naisip ni Sasaki na pipiliin niyang mangisda gamit ang artificial na pain. Gusto ni Kozu na maging instructor para sa light casting para kay Sasaki. Nang marinig iyon, si Sasaki ay labis na nasa sabik, nagluluway. Sa simula, takot na takot si Sasaki sa totoong pain. Sinabi ni Kozu na sa sandaling ito, ang isa ay kailangang maging walang malasakit. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pain ay ikinabit sa kawit. Sinimulan din ni Sasaki na subukan, pagkatapos ay dumating ang oras upang ihagis ang pamingwit. Hindi inaasahan ni Kozu na napakagaling ni Sasaki. Sinamantala ni Sasaki ang pagkakataon na makipag-chat kay Kozu, nagtanong kung bakit mahilig siya sa pangingisda kahit na dati ay kinasusuklaman niya ito. Sinabi ni Kozu na hanggang ngayon ay ayaw pa rin niya sa pangingisda, ngunit sa kabilang banda, napakasarap kumain ng isda. Lalo na, ang taong gusto niya ay mahilig din sa pangingisda, at iyon ay si Hana.
Pagkatapos, tinanong niya si Sasaki bilang kapalit kung nahilig na ba siya sa pangingisda. Hiyang-hiya si Sasaki sa harap ng cuteness ni Kozu. Sinabi ni Kozu na kung minsan ay nahilig na siya sa pangingisda ngunit hindi na lang niya ito namalayan. Samantala, nakahuli si Takaaki ng isang ungol na isda. Inamin ni Kozu na napakasarap talaga ng isda. Tinanong niya kung bakit mahilig siya sa pangingisda. Akala ni Takaaki ay dahil umiral ang dagat. Sa unang pagkikita pa lang nila, tinanong na iyon ni Sasaki. Ngayon, naunawaan ni Takaaki, na ang mga tao ay nagmamahalan dahil ang pag-ibig ay umiiral, kaya ang pangingisda ay eksaktong pareho. Hindi alam ni Sasaki kung bakit hindi siya nagsawa sa pangingisda. Hindi alam ni Takaaki kung paano ito ilarawan, ngunit ang pang-akit ng pangingisda ay napakalakas. Siya ay isinilang sa isang coastal city, kaya siya ay nangingisda mula pa noong siya ay bata. Noong panahong iyon, marami siyang pinuri ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil sa kanyang talento. Araw-araw, ang kanyang hilig sa pangingisda ay nag-aalab ng mas malakas. Pagkatapos magsimula sa trabaho at kumita ng pera, bumili siya ng maraming kagamitan sa pangingisda. Ang lumang gamit ay ibinigay niya lahat sa kanyang nakababatang kapatid. Hanggang ngayon lang nalaman ni Sasaki na may nakababatang kapatid si Takaaki. Itinuring ni Takaaki ang lahat ng mga bagay na iyon bilang patunay ng kanyang buhay. Nakahuli lang si Kozu ng mackerel. Iniisip ni Hana ang inasinan na mackerel para ngayong gabi. Tuwang-tuwa si Kozu dahil kakain na siya ng masarap na ulam na gawa sa isda na nahuli niya. Sa ngayon, wala pang nakuhang isda si Sasaki. Gusto ni Takaaki na subukan ni Sasaki ang kanyang bait casting reel, umaasang aalagaan niya ito ng mabuti. Inamin ni Sasaki na magaan talaga ang bait casting reel. Dahil ito ay isang maraming gamit na pamalo, maaari itong magamit sa pangingisda gamit ang parehong tunay at artificial na pain. Sinubukan ni Sasaki ang paghahagis ng linya at nagawang mangisda ng napakalayo. Pagkababa niya ng pamalo, kinagat ng isda ang pain. Kaya nahuli niya ang kanyang unang isda. Ipinagpatuloy ni Sasaki ang pangingisda, sa tuwing siya ay naghahagi, isa pang isda ang muling kumakagat. Napagtanto ni Takaaki na napakasaya ni Sasaki. Pagkatapos ang buong grupo ay nangingisda hanggang hapon, at nakahuli ng maraming isda. Sabay-sabay na bumalik ang buong grupo. Napatingin pa si Sasaki sa Exceed fishing reel. Kinabukasan, walang sinasabi, palihim na pumunta si Sasaki sa lugar na nagbebenta ng mga fishing reel. Naroon din si Kozu, tumawag pa siya ng isang staff para tulungan si Sasaki na hawakan at suriing mabuti ang fishing reel. Nahulaan ni Kozu na gustong-gusto ito ni Sasaki, at pinayuhan siyang magsumikap para mabili ito sa lalong madaling panahon. Naroon din si Hana, na naghanda ng northern fishing rod para subukan ni Sasaki. Bilang kapalit, agad na nagpa siya si Sasaki na bilhin ang pamingwit at reel na ito. Hindi inaasahan ni Takaaki na maglakas loob si Sasaki na gumastos ng hanggang 130,000 yen, gaya ng ipinangako noon, simula sa sweldo sa susunod na buwan. Si Takaaki ang mag-iingat ng pera. Pagkatapos noon, gusto agad ni Sasaki na subukan ang kanyang bagong fishing rod. Inamin niya na ito ang tuktok ng pamamaraan na naipon sa loob ng 60 taon ng kasaysayan. Sa katunayan, ang patalastas ay hindi mali sa lahat. Tuwang-tuwa si Sasaki sa kanyang bagong pamingwit. Gusto rin itong hiramin ni Takaaki para subukang mag-cast, ngunit tumanggi si Sasaki na ipahiram ito. Kinaumagahan, magkasamang nangisda sina Sasaki at Takaaki. Si Sasaki ay nakahuli muli ng isda, sa pagkakataong ito ay hindi inaasahang nakahuli ng tigre na isda. Hindi niya inaasahan na makahuli ng tigre na isda mula mismo sa dalampasigan. Sinabi ni Takaaki na ang isda ng tigre ay napakasarap ngunit medyo mahirap ihanda, ngunit mayroon siyang pamamaraan. Kung pupunta raw sila sa kanyang restaurant, solusyonan agad ang lahat. Dinala ng dalawa ang isda kay Arua upang ihanda ito para sa kanila. Dumating si Arua sa Japan para mag-aral ng pagluluto, at pinangarap niyang magbukas ng Japanese restaurant sa Thailand. Gusto rin niyang maging isang action movie star. Hindi niya alam kung ano ang panaginip ni Sasaki, sa katunayan kapag tinanong. Hindi alam ni Sasaki ang isasagot. Pagkaraan ng ilang sandali sa paghahanda ng isda, lahat ay tapos na. Pumasok si Ice para kumuha ng tanghalian niya. Naghanda si Arua ng napakasarap na kahon ng pad thai para sa kanya. Noong shift na ng trabaho ni Sasaki, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nakasalubong siyang customer na nagsasalita ng Chinese. Hindi alam ni Sasaki kung paano sasagutin, kaya sinabi na lang niyang magre-reply siya mamaya. Kinailangan ding sumuko ng manager sa ganitong sitwasyon. Napilitan si Sasaki na humingi ng paumanhin sa English,
ngunit nakipag-usap pa rin ang customer sa Chinese. Sa sandaling ito, nagpakita si Sister Ice at marunong magsalita ng Chinese. Sandaling nag-usap ang dalawa bago umalis ang customer. Hindi pa namamalaya ni Sasaki hanggang ngayon na si Sister Ice pala iyon, hindi niya akalain na maaari itong mag-transform sa napakaraming iba't ibang tao. Tuldok, sa totoo lang, napalitan ng makeup ang isang tao sa ibang tao. Siya ay kasalukuyang modelo, natuto siya ng Chinese sa kaibigan niyang Chinese. Marami siyang sinabi kay Sasaki tungkol sa kanyang sarili, at inimbitahan pa siyang pumunta sa Thailand ng magkasama. Magkasama ang buong grupo, at pinaplano niya ito kasama si Hana. Sinabi ni Sasaki na wala pa siyang pasaporte, ngunit wala siyang pakialam at nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos nito, sabay-sabay na nangisda ang buong grupo. Napagtanto ng lahat na mali ang pagkakaintindi ni Sasaki, dahil noong binanggit nila ang Thailand, talagang pinag-uusapan ng grupo ni Tai ang rubber, isang uri ng pain ng isda. Ngayon, hindi sumama sa buong grupo si Kozu, dahil nasusuka siya, kaya tumanggi siya. Nakasakay na rin sa bangka ang grupo. Ngayon ay nangingisda sila sa pamamagitan ng pagbagsak ng linya ng diretso pababa, kaya hindi pinahintulutan si Sasaki na dalhin ang kanyang bagong pamingwit. Binigyan ni Takaaki si Tai ng rubber, isang uri ng pang-akit na dalubhasa para sa fishing snapper. Opisyal na umalis ang bangka. Pagkaraan ng ilang sandali ng paggalaw, nagsimulang lumiwanag ang kalangitan, at ang bangka ay dumating sa lugar ng pangingisda. Ang pangingisda na ito ay kailangan lamang iklam sa ilalim ng kilikili, pagkatapos ay pindutin ang lock ang lever pababa upang ang pain ay lumubog. Ang target sa pagkakataong ito ay ang red snapper, kadalasang nakatira sila sa malalim na tubig. Kapag dumampi ang pain sa ilalim, hihinto ang reel, pagkatapos ay i-reel lang ito ng halos 10 pagliko at ibababa muli. Ang bentahe ng vertical fishing rod na ito ay isang stable reeling speed. Ang ugali ng red snapper ay habulin ang pang-akit habang ito ay gumagalaw pataas at pababa. Ang pamingwit ni Hana ay nagkaroon na ng kagat ng isda. Sa oras na iyon, dahan-dahan lang i-reel ang linya sa steady, slow speed. Handa na ring hawakan ng manager ang lambat. Ang unang red snapper ay kay Hana. Ipinagpatuloy ng grupo ang proseso ng pangingisda. Ang buong grupo ay nakatuon sa pangingisda. Nainis na si Sasaki dahil walang isda na nakakagat ng kanyang linya sa mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipat ang bangka sa ibang lugar. Nagpatuloy ang proseso ng pangingisda. Patuloy na nanghuhuli ng isda sina Hana at Takaaki. Nakaramdam ng pagkabigo si Sasaki dahil wala siyang nahuli kahit isa. Patuloy na umaandar ang bangka. Nagsimulang magpakita si Sasaki ng mga palatandaan ng pagkahilo sa dagat, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo ang kanyang ulo. Si Ate Ice ang tumulong sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay gumaling na siya. Bilang kapalit, ito na ang kanyang pagkakataon na malunod sa dagat. Nagpahinga ang buong grupo at kumain sa bangka. Sina Sasaki at Sister Ice ay parehong may kaunting lakas na natitira. Sabay silang nag-usap. Maya-maya, gumaan ang pakiramdam ni Sasaki. Siya ay katulad niya. Nagpa siya ang dalawa na bumalik at magpatuloy sa pangingisda. Buong araw ngayon, 3 red snappers lang ang nahuli ng grupo. Nagsumikap pa rin ang grupo na mapanatili ang pangingisda. Matagumpay na nakahuli ng isda si Arua. Pagkatapos noon, turn na ng manager na manghuli ng isda. Nakahuli din ng isda si Tito Fujishiro na matangos ang ilong. Sa wakas, ang pangingisda ni Sasaki ay nagkaroon din ng kagat ng isda. Umaasa sina Hana at Takaaki na mananatili siyang kalmado. Sa kabilang banda, sinusubukan din ni Ate Ice na manghuli ng isda tulad niya. Pareho silang may mga isda na kumagat sa kanilang mga linya ng sabay. Parehong determinado na magtagumpay, kaya dalawa silang nagtagumpay at nahuli ang kanilang unang isda. Nag-high five din sila para mag-celebrate. Pagkatapos noon, mas swerte ang grupo at naging maayos ang mga pangyayari, marami silang nahuli na isda. Nahuli pa rin ni Hana ang pinakamalaking isda noong araw. Bandang hapon, bumalik ang grupo. Pagod na pagod si Sasaki. Ang lahat ng iba pa sa grupo ay nagkaroon pa rin ng maraming enerhiya. Pagkatapos, kinausap ni Sasaki si Sister Ice. Sinabi niya sa kanya na kahit na matapos ang lahat para sa kanya, ang lahat sa paligid ay magpapatuloy pa rin. Sa makatuwid, dapat nating mamuhay ng lubusan. Pag-uwi sa gabi, hindi siya nakatulog ngunit nagmuni-muni sa mga salita ni na Arua at Sister Ice. Kinabukasan, kailangan niyang ipagpatuloy muli ang kanyang buhay. Natapos ang shift niya at umuwi. Sa hindi inaasahan, lahat ay nag-organisa ng isang welcome party para sa kanya sa walang katapusang kapatagan, hindi, sa Evermart.
Ang grupo ay naghanda ng masaganang pagkain para sa kanya, kabilang ang mga pagkain gawa sa isda na nahuli nila noong nakaraang araw. Si Ate Ice ang nagsuggest nitong party. Napansin ng lahat na hindi masyadong masaya si Sasaki, kaya tinulungan siya ni Sister Ice na pasiglahin siya. Pagkatapos nito, inihain ang pangunahing pagkain na inihanda ni Arua. Ang grupo ay masayang nasiyahan sa piging ng sama-sama, ninamnamang masasarap na pagkaing isda na kanilang nahuli. Biglang naalala ni Sasaki ang mga malungkot na alaala mula sa kanyang nakaraan, pagkatapos ay napaluha siya. Napansin ito ni Hana, at nahulaan niyang umiiyak siya dahil sa sobrang saya. Paulit-ulit itong tinatanggi ni Sasaki. Kinabukasan, magkasamang nagchat ang mga babae sa grupo. Naunang umalis si Tito Fujishiro. Pagkatapos noon, nagayos si Hana na makipagkita sa kanya sa linggo. Hindi pa rin masyadong naiintindihan ng grupo si Uncle Fujishiro. Sa katunayan, marami pa ring misteryo ang bumabalot sa kanya. Ang appointment noong linggo ay sa Shokoko Fishing Area. Humingi ng pahintulot si Kozu na sumama. Si Ate Ice ay abala sa paggawa ng shift sa tindahan noong araw na iyon. Iminungkahi ni Hana kay Sasaki na sumama sa mangingisda ng sardines. Kinabukasan, nagsimula siyang magsaliksik ng impormasyon tungkol sa sardines, isang isda na umaabot lamang sa 20 centimeters ang haba. Akala niya napakaliit nila. Napansin ni Takaaki na hindi niya masyadong gusto ang mga ito. Sabi ni Sasaki, dahil kakakuha lang niya ng bagong fishing rod at target niya ang mas malalaking isda, tulad sa palabas na pinanood nila ni Takaaki kahapon, which was Fish Dreamer. Pagkatapos mapanood ito, gusto talaga ni Sasaki na makahuli ng malaking isda na ganyan. Si Kozu ay hindi marunong mangisda ng sardines. Ipinaliwanag ni Takaaki na ito ay tinatawag na sabiki fishing. Mas lalong hindi nagustuhan iyon ni Sasaki nang marinig iyon. Kinabukasan, maagang nagising ang grupo at naghanda na para umalis. Kararating lang ng bagong sasakyan ni Uncle Fujishiro. Hindi inaasahan ng grupo na ito ay isang restricted vehicle, kaya kinailangan nilang kunin ang kotse ni Takaaki. Hindi pa rin maintindihan ni Sasaki kung bakit sila nangangisda ng sardines. Sinabi ni Hana na ang layunin ng paglalakbay na ito ay upang kainin ang isda. Matapos ang ilang sandali ng paglalakbay, dumating ang buong grupo sa lugar. Bumaba ng sasakyan si Tito Fujishiro at agad na binati ang lahat, saka nagsimulang mangisda. Marami ring mga tao rito na nangangisda. Sinimulan ni Hana ang paghahanda ng pain. Na-curious si Sasaki kay Uncle Fujishiro, to the point na kahit si Takaaki ay kailangang umamin na ang uncle na ito ay napaka-misteryoso, at nalaman na nagtapos siya sa isang prestihiyosong unibersidad. Inamin ni Sasaki na ang convenience store na pinagtatrabahuhan niya ay puno ng mga napaka-interesante na tao. Alas 9 ng umaga, nagsimulang mangisda ng sardines ang grupo. Natatakot pa rin si Sasaki na gumamit ng totoong pain. Sa pagkakataong ito, inilagay nila ang pain sa isang basket, pagkatapos ay ibinagsak ang linya ng pangingisda sa tubig. Ang pain ay unti-unting natutunaw sa tubig, ang mga isda ay magtitipon at magsisimulang kumagat sa mga kawit. Nakahuli si Sasaki ng isda, ngunit hindi ito sardines. Ang sabi ni Hana ay isda na pain, hawig nga ang sardines at bagoong. Nagpatuloy ang grupo sa pangingisda. Nakaramdam na naman ng inip si Sasaki dahil walang isda na kumagat sa kanyang linya. Nang hilahin niya ang linya pataas, wala na ang pain. Pagkatapos noon, nahook pa siya sa kamay ng kawit, napakasakit at hindi komportable. Sa sobrang pagkadismaya, tinanong ni Sasaki si Hana kung maaari siyang mangisda gamit ang artificial na pain. Sumagot si Hana na posible, at kamakailan ay mayroon pang mga lumulutang na isda na pain. Nagpasya si Sasaki na baguhin ang kanyang paraan ng pangingisda. Pumunta siya upang kunin ang kanyang magarbong pangingisda mula sa kotse. Naghahanap ng angkop na lugar kung saan walang tao, kamukha ni Sasaki sa palabas na Fish Dreamer. Naghanda siya at naghanda. Una, pinili niya ang artificial na pain. Sa lalim na 15 metro, pinili niya ang tamang artificial na pain. Ang pain ay may kakayahang makaakit ng isda at may hagis sa malayo. Sinimulan niyang ihagis ang kanyang pamalo, ngunit walang nangyari, kaya lumipat siya sa isa pang pain. Pagkatapos nito, patuloy siyang sumusubok na mangisda, ngunit sa pagkakataong ito ay tuluyang nabigo dahil ang pain ay naputol ang linya. Ang kabiguan ay ang ina ng tagumpay, determinado siyang huwag sumuko. Sa pagkakataong ito, tinutukan niya ang isang target na 70 metro ang layo, ngunit nabigo muli. Pagkatapos noon, bigla niyang nakita ang isang kawan ng mga ibon. Kadalasan, maraming isda ang nagtitipon sa ilalim ng mga kawan ng mga ibon.
Pakiramdam ni Sasaki ay nakikisama siya sa ligaw na kalikasan. Patuloy sa pagpapalit ng pain, biglang sumulpot si Hana na ikinagulat niya. Itinuro niya ang kawan ng mga ibon at sinabing may malalaking isda sa ibaba, dahil nagtitipon sila doon upang manghuli ng biktima. Pinili rin ni Hana ang pain para kay Sasaki. Ikinawit niya ang pain at naghanda muli sa isda. Umalis si Hana, pinaalalahanan siyang mag-cast ng mabuti. Patuloy na naghahagis at umiikot si Sasaki. Sa katunayan, sa pagkakataong ito ay isang isda ang kumagat sa kawit. Napakalakas ng paghila ng isda, akala niya ay malaking isda iyon. Buong lakas niyang pinaglabanan ito, ngunit walang tao sa paligid, kaya hindi niya alam kung paano enet ang isda. Maya-maya, nakalayo na ang isda, masakit na masakit, mas masakit pa sa level 7 na maanghang na ramen. Pagbalik niya, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nanghuhuli ng maraming sardines. Inamin din niya na dito, walang silbi ang artificial bait. Bilang ganti, tuluyan na siyang hindi pinansin ng buong grupo. Sa katunayan, marami silang nahuli na isda. Pagkatapos, tulad ng pagkagat ng isda sa kawit, gusto ni Kozu na hawakan ito ni Sasaki. Hinila niya ang pamalo at sigurado, maraming isda. Umaasa si Hana na patuloy siyang mangingisda, kaya sinubukan muli ni Sasaki ang pangingisda ng sardines. Bumalik si Joy kay Sasaki. Magaling din si Uncle Fujishiro. Ang uncle ay nag-iisang nangingisda na may hanggang 3 pamalo. Naka-score ng isa pang catch si Hana. Ang buong grupo ay patuloy na lubos na nasiyahan sa isang magandang araw ng pangingisda ng sama-sama. Inamin ni Sasaki na ang pangingisda kasama ang grupo ay mas masaya kaysa mag-isa. Nangisda ang grupo hanggang hapon at nauwi sa isang buong balde ng isda. Sabay-sabay na naglinis ang lahat para bumalik. Biglang nakita ni Sasaki ang isang isda na gumagalaw ng napakalakas. Nangako siya sa susunod na tiyak na mananakop siya ng malaking isda. Pagkatapos, pabalik sa tindahan, kumain ang grupo kasama ang mga isda na kanilang nahuli. Nasarapan silang lahat sa masasarap na pagkaing inihanda ni Arua. Inamin ni Sasaki na talagang kamangha-mangha ang pagkain. Pagkatapos ng araw na ito, may na-realize din siyang mahalagang bagay. Ano man ang uri ng isda na gusto mong hulihin, paghahanda at masusing pagsasaliksik ang pinakamahalaga. Muling pinatunayan ni Uncle Fujishiro na malaki man o maliit ang isda, basta masaya ang pangingisda, iyon ang mahalaga. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga aktibidad sa pangingisda. Nataranta si Manager Machida dahil hindi niya alam kung paano makikipagkita sa maliit na CEO sa linggo. Nagtaka si Sasaki kung sino CEO. Ipinaliwanag ni Ice na ang maliit na CEO ay anak ng manager. Hindi alam ng manager kung saan pupunta. Bigla pa niyang naisip ang mangisda kung saan. Naisip ni Hana na magandang ideya iyon dahil napakaganda ng pangingisda kasama ang pamilya. Kaya nagpa siya ang manager na mangisda kasama ang kanyang anak. Ngunit gusto niyang pumili ng isang lugar na hindi mapanganib. Iminungkahi ni Sasaki na subukan niyang mangisda ng mga gobies, dahil kamakailan lamang ay nakita ni Sasaki ang maraming magulang na kumukuha ng kanilang mga anak sa pangingisda ng mga gobies. Naisip ng manager na nakakainip ang pangingisda ng gobi. Iminungkahi ni Ice na pumunta sa Kururi Park. Sa kanya nalaman na kakaunti lang ang isda doon kamakailan. Iminungkahi ni Hana ang pangingisda gamit ang artificial na pain sa ilog, ngunit dahil ang maliit na CEO ay nasa 3 baitang pa lamang, ito ay mapanganib at napakahirap. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, pinili niya ang ideya ni Sasaki, dahil gayon paman, iyon ang pinakaligtas. Pagkatapos nito, nakakagulat dumating din sina Hana, Takaaki, at Sasaki. Nangako ang tatlo na hindi iistorbahin ang manager. Nakilala din ni Little Yu ang kanyang ama. Ang mag-ama ay namasyal at nag-uusap, ngunit dahil hindi pa sila gaanong nagkikita, pareho silang nahihiya. Pinagmamasdan silang dalawa ng grupo ni Sasaki. Dumating na rin ang mag-amang Machida sa lugar ng pangingisda. Si Yu ay ginabayan ng kanyang ama kung paano mangisda ng mga gobies. Ang grupo ni Sasaki ay sumali sa pangingisda sa kabilang panig. Nagtanong ang manager tungkol sa pag-aaral ng kanyang anak, ngunit hindi inaasahan ni Yu na magtatanong ang kanyang ama tungkol sa Stone Age, dahil nag-aaral siya para sa kanyang entrance exam sa middle school. Bagamat nasa 3 baitang pa lamang siya, itinuturing niyang normal iyon. Kakagat lang ng fishing rod ni Yu ngunit wala siyang oras para i-reel ito. Gusto siyang tulungan ng manager na ayusin ang pain, ngunit gusto ni Yu na siya mismo ang gumawa nito. Sinusubukan pa rin ng grupo ni Sasaki na subaybayan ang sitwasyon. Si Yu ay hindi nakatutok kaya hindi na niya muling maril ang isda.
Pinayuhan siya ng kanyang ama na mangisda malapit sa batong iyon, dahil karaniwang nagtitipon doon ang mga gobies. Pagkatapos ay nagpatuloy si Yu sa pangingisda. Oo naman, sa pagkakataong ito, matagumpay na nahuli ni Yu ang kanyang unang isda. Mas tinuruan din siya ng kanyang ama tungkol sa ugali ng mga gobies. Nakita ni Hana na nagsisimula ng maging maayos. Sa maikling panahon lamang, si Yu at ang kanyang ama ay nakahuli ng ilang isda. Tinanong ni Yu ang kanyang ama kung kumusta siya kamakailan. Sinabi ng kanyang ama na masaya pa rin siya at ginugol ang kanyang mga araw sa pangingisda tulad ng dati. Naalala ni Yu ang panahon na magkasamang mangisda ang buong pamilya. Malinaw na naalala ni Little Yu ang bawat detalye ng araw na iyon, ngunit bilang kapalit, hindi maalala ng kanyang ama ang eksaktong araw na nangisda sila. Halos nahulaan na lang niya kung anong oras na. Nagpatuloy ang mag-ama tungkol sa pangingisda. Nakipagdeal si Machida sa kanyang anak. Kung nakahuli si Yu ng isda na 20 centimeters ang haba, mabibili niya ang anumang gusto niya. Ngunit walang gusto si Yu. Pagkatapos ay gusto niyang mangisda ng kaunti sa kabilang panig. Akala ni Hana ay hindi na mahuhuli ng isda si Yu. Hiniling ni Hana kay Sasaki na bantayan sandali si Yu. Pupunta doon si Hana para kausapin ang manager. Nanginginig si Sasaki habang papalapit kay Yu. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napakagalang ni Yu nang malaman niyang nagtatrabaho si Sasaki sa kanyang ama. Sabay na mangingisda ang dalawa. Hindi alam ni Sasaki kung paano makipag-usap sa mga bata. Tatalikod na sana siya at magtatanong, walang tigil ang isang grupo ng 3 bata na nagtatanong sa kanya. Si Yu ay matagumpay na nakahuli ng isa pang isda. Ang grupo ng mga bata ay lumipat sa pakikipag-chat kay Yu. Pagkatapos, nalaman ng grupo ng mga bata na may mas malalaking isda sa ibang lugar, kaya umalis sila. Labis na nalungkot ang manager dahil nabigo ang kanyang plano. Biglang dumating si Sasaki para ibalita na may sasabihin si Yu. Nagtanong siya tungkol sa walang edad na Black Sea Bream. Kababalik lang ni Takaaki pagkatapos pumunta sa restroom. Aniya, napakalaki ng Sea Bream kaya hindi na matukoy ang edad nito. Nang marinig iyon, mas gusto ni Yu na mahuli ang isda na iyon kahit isang beses. Gumawa siya ng counter condition sa kanyang ama. Kung nahuli niya ang isdang iyon, sana ay makakasama niya ang kanyang ama sa pag-uwi. Pumayag si Hana na palitan ang kanyang manager. Labis na nalito ang manager. Pagkatapos, nakipag-usap siya ng pribado kay Hana saglit. Natatakot siya na ang kabilang panig ay walang intensyon na makipagkasundo. Matibay ang paniniwala ni Hana na wala dito ang isang walang edad na 50 cm sea bream. Kaya kung dito nahuli, siguradong milagro. Pagkatapos, binalikan din ng manager ang kanyang anak. Nais din niyang patuloy na subukan iyon ng kanyang anak. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng mag-ama ang kanilang pangingisda. Ipinaliwanag pa rin ng manager ang mga tanong na hindi alam ng kanyang anak. Nagpatuloy si Yu sa paghingi ng pahintulot na pumunta sa ibang lugar para mangisda. Gabi na, pero ayaw pa ring umuwi ni Yu. Dahil alam niyang pinakaaktibo ang Black Sea Bream bago magmadaling araw at lumubog ang araw. Natuto lang siya noon. Pagkatapos, alam niyang nauuhaw ang kanyang anak, pumunta ang manager para bumili ng tubig at umaasa na susubukan ng kanyang anak ng kaunti pa. Nagpa siya ang grupo ni Takaaki na manatili ng kaunti. Hiniling ng manager sa buong grupo at kay Yu na tulungan siya. Pagsapit ng gabi, ang pangingisda ni Yu ay nakagat ng isda. Dumating sina Takaaki at Hana para hikayatin siyang patuloy na magsikap. Isang medyo malaking sea bream ang nakakabit sa pamingwit ni Yu. Maya-maya, nagtagumpay siya sa paglalawit nito. Nahulaan ni Hana na ang isda ay malamang na mas malaki sa 50 centimeters. Balak niyang sukatin ito, ngunit biglang gustong bitawan ni Yu. Gusto niyang bitawan ang isda sa lalong madaling panahon, dahil naisip niya na baka ayaw nang bumalik ng kanyang ama. Ngunit buo ang paniniwala ni Sasaki na gustong bumalik ng kanyang ama, dahil pinalitan ng kanyang ama ang linya ng pangingisda upang matulungan siyang makahuli ng malaking isda. Nasaksihan ng manager ang lahat hanggang ngayon. Binitawan din pabalik ang isda na iyon. Pagkatapos, sa pagbabalik, nagsinungaling si Yu na hindi siya nakahuli ng anumang walang edad na sea bream. Pagkatapos ay naghiwalay ang mag-ama. Masayang umaasa pa rin si Yu na balang araw ay magkakasamang mangisda ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos ay dumating ang oras upang magpaalam. May gustong sabihin ang manager ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos ay nagpatuloy ang lahat sa pag-uwi. Gusto ng manager na bumalik muna silang tatlo. Sa hapon, nagpa-picture din si Hana sa mag-ama. Tuwang-tuwa pa rin ang manager sa naranasan niya ngayon sa kanyang anak. Ang bagyong numero 23, napakalakas, ay katatapos lang mag-landfall.
Nahirapan si Takaaki na makarating lang sa tindahan. Sinabi ng taya ng panahon na lalakas ang ulan. Nagplano si Hana na mangisda ngunit pinigilan siya ni Takaaki dahil may mapanganib na bagyo. Sinadya ni Hana na magsinungaling na titingnan lang niya ang lagay ng panahon, ngunit alam na ni Takaaki ang kasinungalingan ni Hana. Pagkatapos ay muling nagsinungaling si Hana na bibili siya ng tubig, ngunit hindi siya pinayagan ni Takaaki na pumunta. Noong shift na ni Sasaki, napakalaya niya kaya natuto siyang magtali ng mga linya ng pangingisda. Binalaan siya ni Hana na huwag mangisda ngayon. Alam na alam iyon ni Sasaki dahil mabagyo ang panahon. Nainis si Machida dahil nahihirapan ang tindahan ngayong buwan at ngayon ay dumating na ang bagyo. Sa katunayan, sa ganitong panahon, walang magagawa. Bagamat alam nila na ang masamang panahon ay maaaring gawing mas madali ang pangingisda, dahil sa paningin at pag-uugali ng isda, kasama ang maraming iba pang mga kadahilanan. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi dapat kumuha ng gayong mga panganib. Nagutom si Ate Ice kaya lumabas siya para bumili ng makakain. Ang manager ay nabagabag sa kita at mga sweldo at bonus ng mga empleyado. Nabigo pa rin si Sasaki na matutunan kung paano magtali ng mga linya ng pangingisda. Bumili ng maraming pagkain si Ate Ice. Pagkatapos, bumalik ang lahat para sabay na kumain. Nagpatayan lang ng oras ang buong grupo sa kwarto. Masaya silang nagkwentuhan. Nilero nila ito at iyon sa isa't isa. Pagkatapos, nagsimulang magtipon ng grupo ng mga sangkap na lulutuin ni Arua. Hindi pa rin nagtagumpay si Sasaki sa pag-aaral ng pamamaraan sa pagtali ng linya ng pangingisda. Ipinagpatuloy niya ang pagkalkula ng mga gastos para sa mga miyembro ng tindahan. Pinayuhan siya ni Machida na subukang higpitan ang tinirintes na bahagi ng linya. Pagkatapos, nagsimulang magluto si Arua. Patuloy na naglalaro sina Hana at Takaaki. Tuwang-tuwa ang buong grupo na magkasama. Gustong tulungan ni Ate Ice si Arua sa pagluluto. Pagkatapos ay turn na ni Takaaki na hanapin si Sasaki para magbayad ng mga binili. Natikman ni Machida ang pagkain ni Arua at inamin nitong napakasarap. Gumawa si Ate Ice ng hot pot para tangkilikin ng grupo. Sumunod naman ay namili si Machida sa sarili niyang tindahan. Nagkaroon ng malaking inuman ang buong grupo sa silid. Biglang may pumasok na customer sa shop. Nakapagtataka, ito ang grupo ng debt collector ni Sasaki. Tila nagkataon lang ang magkabilang panig at walang balak na gulatin siya. Sumulpot na lang ang boss lady ng debt collector at nahimatay ulit. Ang mga debt collector ay tinulungan ng tindahan ni Sasaki upang maghugas at magpahinga. Gutom na rin ang buong grupo. Ang mainit na palayok ay nagsimula pa lamang na may idinagdag na tofu. Ang amo na babae ng mga maninangil ng utang ay naglabas ng isang sea devil fish. Iyon ang regalong napilitang tanggapin ng grupo sa halip na interes sa pautang. Dalawang nakababatang miyembro ang nakakuha ng ilang berdeng sibuyas at rice ball. Pagkatapos, nagsimulang ihanda ni Arua ang isda. Si Arua ay napakahusay sa pagproseso ng isda. Matapos ang ilang sandali ng paghahanda, natapos na ang lahat. Nagsanib-sanib ang grupo para maghanda para sa isang party. Ang lahat para sa mainit na palayok ay handa na. Pagkatapos ay oras na upang tamasahin ang pagkain. Ang lahat ay kumain ng sama-sama at sumang-ayon na ang karne ng isda ay napakasarap. Sa katunayan, ito ay talagang isang bihira at mahalagang isda. Nagsimula ng malasing si Takaaki dahil sa sobrang pag-inom. Pagkatapos ay nagkaroon ng masayang inuman ang grupo. Nagpatuloy sila sa crispy fried sea devil fish. Mukhang naisip ng manager na ang pagkakaroon ng ganoong pagtitipon minsan ay medyo makatwiran. Napansin ni Hana na hindi pa rin natuto si Sasaki kung paano itali ang linya ng pangingisda. Nagtataka ang mga maninangil ng utang tungkol sa trabahong ginagawa niya. Kaya ipinaliwanag ni Hana ang lahat ng malinaw sa lahat. Si Takaaki ay tila naging mahilig sa pangingisda. Inamin din ni Sasaki na ang pagtayo at paghihintay ay sobrang nakakapagod at nagpasakit ng kanyang mga binti. Ngunit pagkatapos makahuli ng isda, ang pakiramdam ay ganap na naiiba. Ang pakiramdam ng kasiyahan ay mahirap ilagay sa mga salita. Ang pagiging masaya kasama ng lahat ay isang bagay na hindi pa niya naranasan noon. Ito ay tunay na isang napakabagong karanasan. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang pangingisda. Determinado siyang lupigin ang malalaking isda ng mag-isa. Nagtagumpay si Sasaki sa pagtali sa linya ng pangingisda. Gustong makita ni Hana ang artificial na pain na ginamit niya noong nakaraan para makahuli ng malaking isda. Sa katunayan, may mga marka ng kagat sa pain. Akala ni Takaaki ay Japanese mackerel. Ang isdang ito ay isang migratory species mula sa mackerel family at maaaring lumaki ng hanggang 1 metro ang haba.
Malaki ang paniniwala ni Hana na makakahuli siya ng malaking isda. Tumigil na ang ulan. Humingi ng pahintulot ang mga nangongolekta ng utang na umalis. Bago umalis, sinabi ng amo na babae kay Sasaki na kung siya ay nahihirapan, maaari siyang lumapit sa kanya. Siya na ang bahala sa kanya. Nagpatuloy ang party. Kinabukasan, nang magplano ang grupo ng mga isda ng malalaking isda, kinailangan ni Manager Machida na pumunta sa ospital para magpa-check up. Ang dahilan ay nadulas at nahulog si Mr. Fujishiro habang nag-skateboard. Dahil sa takot, pumunta siya para magpasuri para makasigurado. Ang grupo ay papunta sa ospital. Pagdating nila, nagsinungaling si Sasaki na may urgent matter siya at kailangan niyang umalis agad, tapos biglang tumakbo. Hindi maintindihan ng grupo kung bakit siya kumilos ng ganoon. Hindi inaasahan ni Sasaki na kailangan niyang pumunta sa ospital. Habang nangingisda, naalala niya ang kanyang karamdaman. Hindi maintindihan ni Takaaki kung bakit umuwi si Sasaki. Sabay na kumain ang dalawa, at gusto ni Takaaki na malaman kung ano ang kalagayan ni Sasaki ngayon. Patuloy na nagsisinungaling si Sasaki, na sinasabing normal ang lahat. Sinabi sa kanya ni Takaaki na maayos din ang manager. Naalala pa ni Sasaki ang sinabi ng doktor na mga 2 taon na lang ang kanyang mabubuhay. Matibay siyang naniniwala na maaaring okay na siya, dahil walang nakakabahala na mga palatandaan sa sandaling ito. Gayunpaman, kinabukasan, dumanas siya ng matinding pananakit ng tiyan na hindi matitiis. Tumawag si Takaaki para humingi ng shift change para matulungan si Sasaki. Pagkaraan ay nabunggo ang dalawa, at dumiretso si Sasaki sa banyo. Naisip ni Takaaki na maaaring nagkaroon siya ng food poisoning mula sa pagkain ng mackerel mula sa refrigerator noong nakaraang araw. Naisip din ni Sasaki na baka food poisoning lang ito. Sumang-ayon si Takaaki sa ideyang iyon. Pagdating nila sa shop, nagtanong si Ice tungkol kay Sasaki. Pakiramdam niya ay may kahina-hinala sa kanya, dahil tinanong niya ito noon kung ano ang gagawin niya kung may 2 taon na lang siyang mabubuhay. Nang marinig iyon, naalala ni Takaaki na sinabi rin niya kay Sasaki na wala na siyang mahabang oras. Kinumpirma niya ulit iyon kay Ice. Kinabukasan, magkasama sina Hana at Sasaki sa isang sea-based fishing trip. Sinabi ni Hana na ito na ang tamang oras upang mahuli ang ganitong uri ng isda, at ang paglalakbay na ito sa pangingisda ay nangangailangan ng pasensya sa lugar ng pangingisda upang magtagumpay. Minsan ay nakahuli si Hana ng sea bass na 95 cm ang haba. Nakipagkita rin ang dalawa kay Takaaki, at nagsimulang mangisda ang tatlo. Pagkaraan ng ilang sandali, ang unang nakahuli ng isda ay si Hana. Labis ang pagkadismaya ng 2 binata. Nagpatuloy ang pangingisda hanggang sa gabi, pagkatapos ay kinailangan ni Hana na simulan ang kanyang shift, at siya ang unang umalis. Sa wakas, nakagat ang kanyang pamingwit ni Sasaki, ngunit bago pa siya makapagdiwang, nadulas ang isda. Siya at si Takaaki ay nagpatuloy sa pangingisda. Maya-maya, lumiwanag ng maganda ang kalapit na tulay. Ipinaalala ni Takaaki kay Sasaki na halos kalahating taon na siyang nangingisda, at ganoon din sila katagal. Hindi maintindihan ni Takaaki kung bakit hindi nawala si Sasaki, dahil bago pa niya sinabi na hindi siya mabubuhay ng matagal. Patuloy ang pagsisinungaling ni Sasaki na biro lang ang kwento. Sinabi sa kanya ni Takaaki ang tungkol sa tanong na itinanong niya kay Ice, at nagkataong natuklasan sa mga paghahanap sa telepono ni Sasaki ang tungkol sa isa pang sakit. Sa katunayan, nadama ni Takaaki na may mali. Ibinahagi din ni Takaaki na ang kanyang nakababatang kapatid ay namatay 3 taon na ang nakakaraan, dahil sa sakit, kaya't ang dami niyang tanong kay Sasaki, at humingi siya ng tawad para doon. Sabay na umuwi ang dalawa. Sa daan, biglang naalala ni Sasaki ang health check-up sa universidad, at pinayuhan na pumunta sa ospital para sa masusing pagsusuri. Sa katunayan, mayroon siyang karamdaman, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang malalang sintomas. Pinayuhan siya ni Takaaki na pumunta sa ospital, at sinabing sasama siya sa kanya kung nag-aalala siya. Kinabukasan, habang naghahanda sila para sa kanilang mga shift, nagpahinga ng kaunti si Sasaki, habang si Takaaki ay patuloy na nagmemensahe para magtanong tungkol sa kanyang medical check-up. Inamin ni Sasaki na si Takaaki ay tunay na mabait na tao. Pagsapit ng hapon, may dumating na customer. Dumating ang customer na naghahanap kay Takaaki, ngunit ngayon ay hindi pumasok sa trabaho si Takaaki, kaya nagpa siya ang lalaki na bumalik mamaya. Hindi alam ni Sasaki kung ano ang nangyayari, at sinabi na siya at si Takaaki ay kasalukuyang nakatira ng magkasama. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang ama ni Takaaki.
Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na umalis si Takaaki ng bahay nang hindi sinasabi sa kanyang pamilya 3 taon na ang nakararaan. Binanggit ni Sasaki ang nakababatang kapatid, at nang marinig ng lalaki ang tungkol dito, hiniling niya kay Sasaki na magpasa ng isang mensahe, kung may pagkakataon, bisitahin man lang ang libingan ng kanyang nakababatang kapatid, na sinasabi na nais ito ng pamilya. Matapos malaman ito, si Sasaki ay labis na na-curious, hindi napagtanto na si Takaaki ay may maraming bagay na hindi niya alam. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi ang dalawa, ngunit hindi pa rin nakagawa ng appointment si Sasaki para sa isang medical check-up. Ayaw ni Takaaki na maantala pa ito ni Sasaki, na humantong sa pagtatalo ng dalawa. Sinubukan ni Sasaki na umalis ngunit pinigilan siya ni Takaaki. Umaasa si Takaaki na titigil si Sasaki sa pag-iwas sa mga bagay, ngunit naisip ni Sasaki na ang umiiwas ay si Takaaki talaga. Ikinwento niya ang nangyari sa convenience store ngayon. Nakita niya na ang kasalukuyang sitwasyon ni Takaaki ay hindi naiiba sa kanyang sarili. Nang lumabas ang paksa ng pagbisita sa libingan ng kanyang nakababatang kapatid, biglang nagalit si Takaaki, at sinabing wala sa kanyang negosyo. Nagpatuloy ang pagtatalo ng dalawa, nag-aalala sa iba habang hindi inaalagaan ang sarili. Inamin ni Sasaki na siya ay labis na natakot, natatakot na baka hindi na dumating ang bukas, at nakaramdam ng panginginig sa pag-iisip lamang tungkol dito. Sa wakas, nagpa siya si Takaaki na umalis ng bahay. Galit na binasag ni Sasaki ang mga gamit sa bahay, balak niyang basagin ang isang baso ngunit naalala niyang regalo iyon ni Takaaki, kaya tumigil siya. Kaya, tumigil si Sasaki, kahit na nakaramdam siya ng matinding pagkabigo sa kanyang loob. Kagabi, si Takaaki ay natulog sa kanyang sasakyan, gumising ng maaga, uminom ng isang lata ng kape upang manatiling alerto, at patuloy na nag-iisip. Si Manager Machida ay opisyal na nakalabas mula sa ospital at bumalik sa tindahan, naglinis ng isang kahon ng mga gamit sa pangingisda sa kanyang libreng oras sa ospital. Dumating si Sasaki sa tindahan sa oras na iyon, lahat ng bagay kasama si Machida ay maayos, nagtaka siya kung bakit hindi dumating si Takaaki ngayon, tanong ni Sasaki, na sumagot na siya ay sumasakop sa shift ni Takaaki. Naisip ni Hana na baka nagtalo ang dalawa. Ngunit sinabi ni Machida na ang pakikipagtalo ng walang ginagawa ay hindi katanggap-tanggap. Hindi alam ng lahat kung ano ang pinagtatalunan ng dalawa. Sabi ni Sasaki, siya daw yung galit, tapos binabaliwala ang nararamdaman ng ibang tao, laging iniisip na tama siya. Akala ng manager ay nasa bahay pa si Takaaki, ngunit sinabi ni Sasaki na umalis siya sa bahay at hindi na bumalik kagabi, sa kasalukuyan ay walang nakakaalam kung kailan siya babalik. Naniwala si Hana na babalik pa rin siya. Pagkatapos noon, nalaman ni Ice ang bagay kay Kozu, pagkatapos ay sinabi ni Ice kay Arua. Sa katunayan, ang lahat ay naging mas komplikado. Umuwi si Sasaki pagkatapos ng isang araw ng trabaho, at sigurado, hindi pa rin bumabalik ang kaibigan niya. Binasa niyang muli ang mensahe na nagpapayo kay Takaaki na pumunta sa ospital para sa isang check-up, na nagtataka pa rin kung bakit hindi niya inalagaan ang kanyang sarili ngunit patuloy na nag-aalala tungkol sa iba. Biglang nakatanggap ng tawag si Sasaki mula kay Hana. Kinabukasan ay magkasamang nangisda ang dalawa. Si Sasaki ay kahila-hilakbot sa pangingisda, malinaw na hindi nakatutok sa lahat. Matyagang ginabayan siya muli ni Hana, dahil nakalimutan na niya ang lahat ng mga pangunahing hakbang, maging ang paraan ng pagpihit ng pamingwit ay maingat na ipinaliwanag muli, kung patuloy mong gagawin iyon, paano ka makahuli ng anumang isda. Magsasalita pa sana si Sasaki, pagkatapos ay lumingon si Hana na napakahusay na naghahagis ng pamalo. Napaka-sensitive daw ng isda, kaya kung hindi ka seryoso, siguradong matutukoy agad ito ng isda. Sabay na mangingisda ang dalawa hanggang sa gabi, pagkatapos ay naupo at masayang nagkwentuhan. Nagkwento si Sasaki tungkol sa isang taong darating para hanapin si Takaaki sa shop noong isang araw. Hulaan ni Hana, tiyak na may kinalaman ito sa pagtatalo ng dalawa. Patuloy na nagsisinungaling si Sasaki, na sinasabi na ito ay dahil medyo nag-aalala ang pamilya ni Takaaki. Napagtanto ni Hana na bihira siyang magtapat kay Takaaki, karamihan ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa pangingisda, part-time na trabaho, at ilang mga bagay na walang kabuluhan, ngunit naisip niya na normal lang iyon. Sa tindahan, napaka-relax ng lahat, dahil, si Takaaki ay si Takaaki, kaya naman, para sa kanya, ito ay bahay, at naramdaman din niya na komportable si Takaaki doon. Ang pagtatalo sa pagitan ng dalawa ay hindi talaga isang masamang bagay. Sinabi ni Hana kay Sasaki na ayaw niyang makipagtalo para lang mapanatili ang relasyon,
at inisip na pareho silang naniniwala na mali sila, kaya kung gusto nilang bumawi, sapat na ang paghingi ng tawad. Tumawa si Sasaki at sumagot, ngunit ang ibang tao ay wala man lang dito para humingi ng tawad, hindi ba, miss? Biglang naalala ni Hana, sa unang pagkakataong nahulog si Sasaki sa ilog, si Takaaki ang nagsikap na iligtas siya. Nagsimula ring maalala ni Sasaki, at sigurado, totoo iyon, at naisip niyang tiyak na dapat niyang pasalamatan si Takaaki. Tila hindi na ito ang oras para sa pangingisda, kaya ang paghahanap kay Takaaki ay mas mabuti. Kabaliktaran ang naisip ni Hana, kung mangisda ka, tiyak na makikilala mo siya, dahil naniniwala ako na sa ngayon ay nasa fishing spot lang si Takaaki. Kinabukasan, pagkatapos ng kanyang shift, nag-clock out si Sasaki at pagkatapos ay nagsimulang maglakad, nagpas siyang sumakay sa kanyang bisikleta upang maghanap ng angkop na lugar ng pangingisda. Sa gabi, pauwi, masigasig pa rin siyang nag-aral tungkol sa pangingisda, ganap na nakatuon sa pagsasanay. Unti-unting nagbunga ang pagsisikap, tuwang-tuwa siya dahil naintindihan niya, hindi lang mga tao ang naaakit sa mga magagandang eksena sa gabi, kundi pati na rin ang mga isda. Ipinagpatuloy ni Sasaki ang paghahagis ng kanyang pamalo sa gabi, araw-araw ay nagsasaliksik pa rin, nag-aaral. Isang araw habang nangingisda, nakilala niya ang isang tiyuhin. Noong araw na iyon ay wala pa siyang nahuling isda. Paliwanag ng tiyuhin, nitong mga nakaraang araw ay malamig ang panahon, may hanging amihan at bumababa ang tubig, mababa ang temperatura ng tubig, kaya hindi gaanong aktibo ang mga isda. Pinayuhan ng tiyuhin na kung gusto mong mabisang mangisda, pumili ng mga araw na may hanging habagat. Ang kaalaman ni Sasaki tungkol sa pangingisda ay unti-unting lumawak, sa katunayan, ang oras at kapaligiran ay napakahalaga. Hanggat naghahanda ka ng maigi, ugaliin ang iyong natutunan, tiyak na mahuhuli ka ng isda. Matagumpay na nahuli ni Arua ang isang malaking isda. Masayang ipinagpatuloy ni Sasaki ang paghahagis ng kanyang pamalo. Pagbalik sa bahay, nagpasya siyang harapin ang kanyang karamdaman, nakipag-ugnayan sa ospital at nakipag-appointment. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, inanyayahan siya ng lahat na mangisda sa parke, ngunit dahil abala siya sa pagpunta sa ospital, hindi siya makakapunta. Hindi alam ng lahat ang dahilan, tanging si Ice lang ang nakaramdam na ibang-iba na siya simula umaga. Napaisip si Kozo, baka may girlfriend na si Sasaki, habang si Ice naman ay nahulaan na naghahanda na siya para sa first date niya, lahat ay naguhula sa sitwasyon niya. Muli namang pinatunayan ni Sasaki na hindi ito ang kaso. Pagkatapos ay bumalik siya sa ilalim ng ulan, na sinasabi sa kanyang sarili na panatilihin ang isang positibong espiritu. Pagkatapos nito, nagpunta siya sa ospital para sa isang check-up, at malinaw na naunawaan ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Pag-alis, naramdaman ni Sasaki ang habagat, kagagaling lang ng panahon pagkatapos ng ulan. Naalala niya ang payo ni Takaaki, nang hindi nagsasalita, agad na sumakay sa kanyang bisikleta sa daan. Pagkaraan ng ilang sandali, muli niyang nakilala si Takaaki. Nagkita ang dalawa, saka nagpatuloy sa paglalakad. Nagsinungaling pa rin si Sasaki na nagkataong dumaan siya dito, pero kilala na rin ni Takaaki ang kaibigan niya. Wala pa ring lakas ng loob si Sasaki na ipaliwanag sa kanya ang lahat. Ayaw ni Takaaki na panatilihin niya ang ugali na iyon, anuman iyon, sabihin mo lang ito ng malakas. Gayunpaman, dahil sa pagiging mahiyain ni Sasaki, hindi pa rin siya makapagsalita. Dumating ang dalawa sa ilalim ng tulay at naghanda sa pangingisda. Paliwanag ni Sasaki, nagkataon lang ang presensya niya rito, dahil bagay ang lugar na ito para sa pangingisda ng sardines. Inamin ni Takaaki na naunawaan niya ang paraan ng pangingisda, ngunit nagplanong pumunta sa ibang lugar. Biglang dumating ang isang malaking bilang ng mga isda, na napilitang manatili at mangingisda ng magkasama. Inihanda ni Sasaki ang kanyang pamingwit at humingi ng pahintulot na subukan muna. Isang napakatumpak na cast mula sa kanya, naisip ni Sasaki na siya ay nagcast ng medyo malayo, ngunit sinabi ni Takaaki na ang pagcast ng malayo ay hindi palaging mas mahusay. Nang matapos siyang magsalita, kumagat sa pamingwit ni Sasaki. Tuwang-tuwa ang dalawa, pero naalala nilang nag-aaway pa rin sila. Pagkaraan ng ilang sandali sa pangingisda, nagtanong si Takaaki, talaga bang okay na mangisda sa panahong ito? Hindi ba ito dapat na panahon para magpahinga at mangisda? Kinumpirma ni Sasaki, sa ngayon ay eksaktong oras para mangisda. Nagpatuloy ang dalawa sa pangingisda. Nagsimulang magtanong si Sasaki sa kanyang kaibigan, nagtataka kung bakit siya pumunta dito ngayon, kung ito ay para sa parehong dahilan sa kanya. Sinabi ni Sasaki, ngayon ay huminto ang ulan, at may hanging habagat,
kaya ang mga kondisyon ay angkop para sa baitfish na magtipon. Inulit din niya ang payo ni Takaaki, na dapat siyang magpahinga ng hindi bababa sa 2 araw pagkatapos ng huling paglalakbay sa pangingisda bago pumunta muli. Inakala pa rin ni Takaaki na ito ay nagkataon lamang, ngunit sinabi niya, mula nang magkita tayo, subukang maglibot sa pangingisda ng base at tingnan kung paano ito nangyayari. Masayang sumang-ayon si Sasaki, at lumipat ang dalawa sa mga lugar sa pangingisda. Pagkaraan ng ilang sandali, nahuli nila ang kanilang unang isda. Masaya, tapos naalala nilang nag-aaway pa sila. Patuloy na tinanong ni Sasaki ang kanyang kaibigan, kumusta ka kamakailan? Sumagot si Takaaki, nakatira ako sa aking sasakyan. Nagulat si Sasaki, ngunit tila hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan at nasiyahan pa nga sa buhay na iyon. Nagpatuloy ang dalawa sa pangingisda. Kamakailan, nagsimulang lumamig ang panahon. Habang nag-iisip pa lang si Takaaki ay nakita niyang nakatutok pa rin si Sasaki. Kahit lumalamig na ang panahon at lagpas na sa oras ng pagpapakain ng isda. Desidido si Sasaki na magpatuloy sa pangingisda, dahil ngayon ang huling pagkakataon. Sinabi rin ni Sasaki sa kanyang kaibigan na pumunta siya sa ospital para magpa-check up. Tumango si Takaaki, hindi nakakagulat may sasabihin siya. Naalimpungatan ang dalawa sa pag-uusap, patuloy na nangangagat ang isda. Medyo kinabahan si Sasaki dahil baka malaking isda ito. Pinayuhan siya ni Takaaki na subukang muli mula sa kanyang kinaroroonan, bahagyang palitan ang anggulo ng paghahagis upang hindi ito makita ng isda. Sinubukan muli ni Sasaki, nagcast na parang profesional na angler. Oo naman, may paggalaw sa ilalim ng tubig. Opisyal na kinagat ng isda ang kanyang pamingwit. Nakipaglaban si Sasaki sa isang medyo malaking isda, ngunit hindi pa rin alam kung ano ang susunod na gagawin, nagulat siya na nakalimutan niya ang mga hakbang na gagawin. Pinaalalahanan siya ni Takaaki, hawakan ito, pagkatapos ay itaas ang pamalo, dahan-dahan ngayon, huwag magpanik, pasensya, maghintay, ito ay unti-unting manghihina. Sa katunayan, ang isda ay napakalakas at malaki. Pakiramdam ni Sasaki ay natanggal ang isa sa mga kawit. Ang isda ay patuloy na nagpupumiglas ng husto. Inihanda na ni Takaaki ang lambat, napakahusay ng coordinate ng dalawa. Ngunit noong inakala nilang malapit na ang tagumpay, biglang kumalas ang kawit. Mabuti na lang at mabilis na ginamit ni Takaaki ang lambat para hulihin ang isda bago ito nakatakas. Nanginginig pa rin si Sasaki, hindi siya makapaniwalang nagawa niya ito, sa wakas ay nasakop ang isda gamit ang kanyang sariling mga kamay. Galing, banal na moli, sigaw niya. Ang sinusukat na haba ay 84 centimeters, sapat na upang maabot ang antas ng rango. Ngunit parehong nagpa siya na ilabas ang isda pabalik sa kalikasan. Nagpa siya si Sasaki na bukas ay uuwi siya, tatawag sa kanyang mga magulang, at ipagpatuloy ang kanyang paggamot sa kanyang bayan. Tungkol sa perang hiniram niya kay Takaaki, hindi niya ito maibalik kaagad. Sinabi ni Takaaki na maglaan ng oras sa pagbabayad. Sa unang pagkakataon din ay nagpahayag si Sasaki ng isang bagay na hindi pa niya ipinagtapat noon, isang salita ng pasasalamat. Sa katunayan, marami siyang utang kay Takaaki, ngunit noon pa man ay sarili lang niya ang iniisip niya. Ang salita ng pasasalamat ay binigkas. Tumawa ng mahina si Takaaki nang marinig iyon, alam niyang hindi pa rin sanay ang kaibigan niya sa mga ganoong salita, ito talaga ang unang pagkakataon ni Sasaki. Opisyal na nakipagpayapaan ang dalawa, at sabay na umuwi na magaan ang pakiramdam. Kinaumagahan, nagising si Sasaki at nakitang gising na si Takaaki, nakatayo sa tabi ng bintana, nanonood ng eksena sa labas. Nagsimula nang bumagsak ang nyebe, isang napakagandang tanawin sa madaling araw. Sa Tokyo, napakabihirang mabigat na snow. Iminungkahi ni Takaaki na lumabas si Sasaki para manood ng snow kasama niya. Bukas, uuwi na si Sasaki. Medyo nag-alinlangan si Takaaki dahil tinulungan siya ni Sasaki na mag-cover ng mga shift sa shop. Ngunit itinuring ito ni Sasaki bilang wala. Masayang nagkukwentuhan pa ang dalawa. Biglang naghagis si Sasaki ng isang dakot ng snow kay Takaaki. Medyo nahiya siya nang makitang hindi masyadong masaya ang kaibigan. Ibinahagi ni Takaaki na may ginawa siyang katulad sa kanyang nakababatang kapatid. 3 years ago, nagkaroon sila ng matinding pagtatalo sa mismong ospital. Gusto na lang umuwi ng kapatid niya, pero dahil lang doon, nag-away sila. Pagkatapos nito, nakatakas ang kanyang kapatid sa ospital at naaksidente. Inakala ni Takaaki na talagang nagmamalasakit siya sa kanyang kapatid, ngunit sa totoo lang, sarili lang niya ang iniisip niya sa kanya. At dahil doon, naniniwala siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapatid, kaya natakot siya at iniwasan ang lahat.
Habang siya ay tumakbo palayo, mas nakaramdam ng takot si Sasaki, hindi na niya nagawang tumalikod. Unti-unting nalamig at nadurog ang kanyang puso. Akala niya tapos na ang buhay niya. Kahit na sinubukan niyang mag-aral ng husto para maging isang outstanding office worker, ngunit sa huli, bumagsak siya sa entrance exam sa universidad, at ang mga utang ay patuloy na nakatambak araw-araw. Kinailangan din niyang tiisin ang isang malupit na karamdaman, hindi maintindihan kung bakit napakalungkot ng kanyang buhay. Ngunit dahil sa mga bagay na iyon, nagkaroon ng pagkakataon si Sasaki na makilala si Takaaki, upang matuto at makilahok sa pangingisda, at naisip niyang ipagpatuloy niya ang pamumuhay. Sa katunayan, ang pangingisda ay isang hindi kapani-paniwalang kasi-kasiyahan. Iyon din ang minsang sinabi sa kanya ng nakababatang kapatid ni Takaaki. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha, at tahimik na naisip na ito ay totoo ang pangingisda ay lubhang kawili-wili. Kinabukasan, pumunta si Sasaki sa tindahan at humingi ng paalam, ipinaalam din na malapit nang bumalik si Takaaki sa tindahan. Labis na nalungkot si Kozu nang marinig ang balita, at naghanda pa siya ng regalo para kay Sasaki. Inanyayahan siya ni Sister Ice na pumunta sa Thailand, habang si Arua ay hindi makontak si Hana. Alam ni Arua na aalis si Sasaki ngayon, kaya't hilingin lamang sa kanya ang lahat. Nagpaalam si Sasaki sa tindahan sa huling pagkakataon, naglalakad habang inaalala ang masasaya at malungkot na alaala kasama ang mga miyembro, lalo na ang mga panahong magkasamang nangingisda. Papunta na, muli niyang nakilala si Hana, alam na niya ang tungkol sa kanyang pagbibitiw, at alam niyang kahapon ay nakahuli siya ng ranker fish na may haba na 84 centimeters. Ipinagmamalaki din ni Hana sa kanya ang tungkol sa isang mas malaking isda, 2 centimeters na mas mahaba kaysa kay Sasaki, at determinado siyang hindi matalo kay Sasaki sa kompetisyong ito. Tuwang-tuwa si Sasaki sa narinig, at binigyan siya ni Hana ng pamingwit bilang regalo sa paalam. Bago matanggap ang regalo, nagtanong si Hana kay Sasaki ng ilang mga katanungan tungkol sa pangingisda, at sumagot siya ng natural at madali. Umaasa si Hana na balang araw ay magkakasama ulit silang dalawa sa pangingisda, saka sila nagpaalam na may saya at pangako. Mabilis na lumipas ang oras, sa isang kisap mata, 2 taon na ang lumipas. Isang araw, lahat ng tao sa tindahan ay nagplanong mangisda gaya ng dati, biglang nakatanggap ng mensahe mula kay Sasaki. Pagdating ng grupo sa lugar ng pangisdaan, naghihintay na doon si Sasaki, na may suot na palakaibigang ngiti. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.